Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3801-3820. Kabanata 3801 ang pumatay at magnakaw. Hindi tinanggihan ni Levi ang mungkahi ni Sheriet. Siyempre, hindi niya kailangan ng sino mang mag-aalaga sa kanya. Sa halip, pinaplano niyang malaman ang higit pang impormasyon mula sa mga taong iyon. Sa kabilang banda, si Sheriet ay may dalawang dahilan para ibigay ang mungkahi na iyon. Ang isa ay dahil interesado siya sa mga mahiwagang halamang gamot na mayroon si Levi, at ang isa pa ay dahil ang kanyang koponan ay nagdusa ng mga pinsala sa iba't ibang antas ng kalubhaan mula sa mga hayop. Bukod dito, ang mga hayop sa Silencio Restricted Zone ay malalakas at mabangis, lalo na ang mga malapit sa mga linya ng Dragon Lay. Iyon ang mga nilalang na hindi kayang harapin ng kanyang koponan ng mag-isa. Sa kabila ng hitsura ng isang baguhan mula sa makamundong mundo, si Levi ay hindi nasaktan. Kahit na ang swerte niya lang, mabuti pang manatili siya sa tabi nila. At least, ang pagkakaroon niya sa kanila ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isa pang tulong. Kung talagang naging inutil siya, maaari pa rin siyang gamitin bilang pain. Ang taong ito ay tila karaniwan sa pinakamahusay, siya ay hindi tulad ng isang elite sa lahat. Ang kanyang mga tanong, lalo na, ay parang mga bagay na itatanong lamang ng isang rookie sa Kenfort, isip ni Sheriet. Samantala, maraming impormasyon ang nalaman ni Levi sa kanilang pag-uusap. Upang ipakita ang kanilang kahusayan, sinagot ng mga miyembro ng koponan ang marami sa kanyang mga tanong. Halimbawa, nalaman ni Levi na naligaw siya ng landas at ngayon ay mas malayo pa sa kanyang destinasyon. Dahil hindi pa nakalampas si Zerek at ang iba pa sa Silencio Restricted Zone, hindi sila makapagbigay ng detalyadong ruta para kay Levi. Manatili sa iyong mga bantay, mga tao. Mag-ingat sa mga pag-atake ng mga hayop at miyembro ng ibang mga sekta. Sa gayon, ang iba ay naglagay ng kanilang mga gwardya at natigilan, sa takot na sila ay makasalubong ng isa pang malaking hayop. Sila, masyadong, ay nakakolekta ng maraming mahiwagang halamang gamot, kaya ang tanging naisip nila ay umalis ng ligtas sa Silencio Restricted Zone. Si Levi lang ang nandoon na tila ganap na hindi nabigla sa mga hayop sa Silencio Restricted Zone. Ang kanyang walang pakialam na kilos ay kinukot siya ng mga taga-Astrolunsec. Talagang naninirahan siya sa ilalim ng bato upang hindi malaman kung gaano kadelikado ang Silencio Restricted Zone. Kung hindi dahil sa pagsunod niya sa atin, matagal na siyang pumasok sa tiyan ng halimaw. Anong ignorante idiot? Hindi naman kailangang magalit. Ang mga ignorante ay walang takot, kung tutuusin. Ang mga tao ay nag-usap sa kanilang mga sarili sa telepathically, at hindi sila nag-abala na itago ang kanilang mga hitsura ng paghamak para kay Levi. Anong kakaibang tao? Hindi naman siya kinakabahan. Hindi iyon isang bagay na maaari mong pekain. Maingat na sinuri ni Sheriet ang antas ng cultivation ni Levi, para lamang makita na mas malakas si Levi kaysa sa minimum na mga kinakailangan para makapasok sa Kenfort. Mukhang hindi niya tinatago ang lakas niya, wala siyang takot dahil ignorante talaga siya. Hinuha ni Sheriet sa kanyang isipan bago ihatid ang mga tao patungo sa outer ring ng Silencio Restricted Zone. Gayunpaman, may kakaibang nangyayari. Noong una silang pumasok sa restricted area, nakatagpo sila ng 12-dosenang mga hayop na mas sabik na salakayin sila. Gayunpaman, hindi sila nakabunggo ng alinman sa mga hayop sa kanilang pag-alis. Talagang nakakamangha ang swerte niya. Hindi nakakagulat na nakolekta niya ang napakaraming mahiwagang damo ng hindi nasaktan. Habang palihim na sumulyap si Sheriet kay Levi, nawala ang huling kalituhan niya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam at ng iba pa na ang mga hayop ay wala sa paligid dahil kay Levi. Habang naglalakad si Levi sa lugar, napatay niya at nasugatan ang karamihan sa mga hayop. Sa makatuwid, ang lahat ng mga hayop ay mabilis sa paggawa ng kanilang sarili, mahirap sa sandaling makita nila ang anyo ni Levi.
Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay lumabas na sila sa Silencio Restricted Zone, at lahat ng miyembro ng Astraloon Sect ay nakahinga ng maluwag. Kung sila ay makatagpo ng mga makapangyarihang hayop sa kanilang kasalukuyang pinsalang kalagayan, malamang na hindi sila makakalabas ng buhay. Ngayong hindi na natin kailangang alalahanin ang ating paligid, hindi ba panahon na para isipin natin kung paano natin haharapin ang hanggal na ito? Nang marinig iyon, ang iba pang miyembro ng Astraloon Sect ay nalipat ang kanilang atensyon sa mga mahiwagang halamang gamot sa mga kamay ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3802 Apprentice in Name. Ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay hindi nagtangkang itago ang kanilang nakakapasong mga tingin. Naniniwala sila na ang mahiwagang damo ay makakatulong sa kanila na dalhin ang kanilang paglilinang sa mas mataas na antas. Ngayon na hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga hayop mula sa Silencio Restricted Zone, maaari na lang nating alisin ang walang alam na hanggal na ito at angkinan ang mga mahiwagang damo para sa ating sarili. Bahagyang napangiti si Levi nang makita ang puot sa kanilang mga mata. Gagawa na sana sila nang pigilan sila ni Chariot. Huwag kang padalos-dalos. Ako na ang magpapasya sa susunod nating hakbang pagkatapos kong masuri ang sitwasyon. Kahit na talagang natukso silang salakayin si Levi, wala ni isa sa kanila ang nangahas na suwayan ang utos ni Chariot. Pagkatapos ng lahat, bilang isang Empyrean, ang kanyang autoridad ay katumbas ng kanilang pinuno ng sekta habang sila ay nasa labas. Anong balak mong gawin sa Kenfort? Tanong ni Chariot, para palawakin ang aking pananaw at maging mas malakas sa proseso. Nakakatamad maging walang talo sa makamundong mundo. Nakangiting sagot ni Levi. Halos mapahagalpak ng tawa si Chariot nang marinig ang huling pangungusap. Sigurado siyang kawili-wili. Ang mga mandirigma mula sa makamundong mundo ay halos mga bottom feeder dito sa Kenfort. Sino siya sa tingin niya? Hindi na siya magsasalita ng malaki kapag nasaksihan niya ang lakas ng mga mandirigma ni Kenfort. Dahil si Chariot ay hindi pa nakakita ng isang tao mula sa makamundong mundo, agad siyang nagkaroon ng interes kay Levi. Kung ibibigay mo sa amin ang mga mahiwagang halamang gamot, gagawa ako ng exception at tatanggapin kita sa aming sekta, na gagawin kitang baguhan sa pangalan. Para sa iyong kaalaman, ang Astraloon Sect ay isang napakalakas na sekta, kaya ito ay isang bihirang pagkakataon. Anong sabi mo? Mayabang na tanong niya, na para bang ang pag-recruit kay Levi sa sekta ang pinakamagandang reg along matatanggap niya. Hindi mo magagawa iyon, Empyrean Chariot. Walang talent ang lalaking ito. Tama, Empyrean Chariot. Mapapatay na lang natin siya at kunin ang mga mahiwagang halamang iyon. Hindi na kailangang mag-recruit ng isang walang kwentang lalaki na tulad niya. Ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay tumutol sa kanyang desisyon. Naniniwala silang ordinaryong tao si Levi, kaya hindi niya deserve ang ganoong espesyal na pagtrato mula kay Chariot. Ito ay isang bagay na napagpasyahan ko. Sinusubukan ba ninyong lahat na suwayan ako? Ang mga salita ni Chariot ay agad na nagpatahimik sa kanilang lahat. Well, ano sa tingin mo ang mungkahi ko? Paulit-ulit niyang tanong. Ang mga mahiwagang halamang ito ay maaaring malaki ang kahulugan sa mga miyembro ng Astraloon Sect, ngunit hindi sila ganoon kahalaga sa akin. Madali kong makukuha ang sarili ko sa Silencio Restricted Zone kung gusto ko. Sa ngayon, kailangan kong mangalap ng higit pang impormasyon sa Kenfort para mas maunawaan ito at matuto patungkol sa Void Sect. Mukhang napakalakas ng Astraloon Sect, kaya maaaring matutunan ko ang isa o dalawang bagay kung sasali ako sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, sumagot si Levi ng may ngiti, I'll gladly take you up on your offer. Napakagaling. Mula ngayon, miyembro ka na ng Astraloon Sect. Masayang anunsyo ni Chariot. Siyempre, hindi siya ganoon katuwa sa pagsali ni Levi sa sekta. Sa halip, natutuwa siya na nakuha nila ang mga mahiwagang halamang iyon nang walang pagdanak ng dugo. Inaasahan kong makatrabaho kayong lahat, sabi ni Levi habang kumakaway sa mga miyembro ng sekta. Binaril lang siya ng mga miyembro ng Astraloon Sect bilang tugon. Hindi nila kinaya kahit kaunti ang mapang-asar niyang ugali. Pagkatapos ay pinangunahan ni Chariot ang lahat pabalik sa sekta pagkatapos makuha ang mahiwagang halamang gamot mula kay Levi. Sa pagdaan nila sa maraming iba pang maliliit na sekta sa daan, ginamit ni Levi ang pagkakataong iyon para mangalap ng napakaraming impormasyon.
Makalipas ang mga 3 araw, sa wakas ay naging isang malaking lungsod ang grupo. Habang pasulyap-sulyap, napansin ni Levi ang mga taong nagnenegosyo sa gilid ng mga lansangan. Bumili sila ng mga gamit-gamit ang mga kristal na espiritual na enerhiya, paliwanag ni Sherriette nang makita niya ang kakaibang hitsura sa mukha nito. Nagliwanag ang mga mata ni Levi sa interes pagkatapos niyang marinig iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3803 Dragon Ley Line Discovered. Nadama ni Sherriette na parang tinuturuan niya ang isang bumpkin sa mga paraan ng lungsod, at nasiyahan siya sa pakiramdam ng higit na kahusayan na kasama nito. Dahil malinaw na interesado si Levi na malaman ang higit pa, ipinagpatuloy ni Sherriette ang kanyang paliwanag, gumagamit kami ng mga kristal na espiritual na enerhiya bilang pangunahing anyo ng pera dito sa Kenfort. Maaari mong ipagpalit ang mga ito para sa mga item tulad ng mga mahiwagang halamang gamot at mga aklat ng pamamaraan. Bagamat maraming mga linya ng espiritual na ley sa Kenfort, ang mga matataas na antas ay nasakop na ng mga makapangyarihang sekta. Upang makakuha ng mga mapagkukunan para sa kanilang paglilinang, ang mas maliliit na sekta at mga buhong na magsasaka ay kailangang ipagpalit ang mga bagay para sa mga kristal na espiritual na enerhiya. Habang tinitingnang mabuti ni Levi ang mga kristal na espiritual na enerhiya na kinakalakal sa palengke, napansin niya na ang mga ito ay halos pulang-pula ang kulay. Karamihan sa mga espiritual na kristal na enerhiya na ginawa ay nagmumula sa mga linya ng banal na ley. Ang mga ito ay pinoproseso bago ipagpalit dito. Paminsan-minsan, makakatagpo ka ng mga espiritual na kristal ng enerhiya na ginawa mula sa mga linya ng banal na ley at mga linya ng dragon ley, ngunit ang mga iyon ay pagmamayari lamang ng makapangyarihang mga sekta, dagdag ni Sherriette habang kinukuha ang isang macintab, kulay ubing espiritual na kristal ng enerhiya mula sa kanyang bulsa. Napagtanto ni Levi na kamukha ito ng Dragon Ley Line ores na ginamit niya para sa kanyang metamorphosis. Mukhang hindi nagsisinungaling si Sherriette tungkol sa pagiging makapangyarihan ng Astralune Sect. Ito ay dapat na mas malakas kaysa sa Blue Sky Sect kung kaya niyang magkaroon ng Dragon Ley Line Spiritual Energy Crystal. Tinapik siya ng isa sa mga paladin ng Astralune Sect sa kanyang balikat at tinanong, Levi, alam mo ba kung ano ang kanilang ipinagpalit? Nang lumingon si Levi sa direksyong itinuturo niya, nakita niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kadena sa kanyang mga kamay. Nakagapos sa kabilang dulo ng mga tanikala ang isang grupo ng mga tao na hindi maayos ang hitsura. Ang kanilang mga antas ng paglilinang ay medyo mataas, ngunit sa sandaling iyon, sila ay hindi mas mahusay kaysa sa mga bilanggo. Ito ay mga alipin mula sa makamundong mundo. Lahat sila ay pinalaki ng makapangyarihang mga mandirigma upang matiyak ang kanilang pagsunod. Bibilhin ng mga tao mula sa makapangyarihang mga sekta ang mga reprobate na ito mula sa makamundong mundo at ipagagawa sa kanila ang marumi at backbreakang na gawain. Kung ang kanilang mga amo ay nalulugod sa kanilang trabaho, maaari nilang isaalang-alang ang paggantimpala sa mga aliping ito ng mga kristal na espiritual na enerhiya. Sa itsura mo, sigurado akong mataas ang halaga mo kung isa kang alipin, Levi. Paf, banibiro lang kita. Hahaha, huwag mong seryosohin. Tumawa ang ibang miyembro ng Astralune Sect nang marinig iyon. Maging si Sherriette ay hindi napigil ang magpakawala ng mahinang tawa. Alam ni Levi na sinusubukan nilang kutsain siya sa bawat pagkakataon na mayroon sila, ngunit hindi niya ito pinansin kahit kaunti. Haha. Walang ideya ang mga lokong ito kung sino ang tinatawanan nila. Pinili ni Levi na huwag pansinin ang kanilang pangungutya at ipinagpatuloy ang pangangalap ng higit pang impormasyon tungkol kay Kenfort, ngunit sa halip ay napagkamalan nila ang kanyang tugon bilang isang gawa ng duwag. Magpapahinga tayo dito ng ilang araw bago magpatuloy sa ating paglalakbay, mataimtim na sabi ni Sherriette. Dahil hindi pa sila gumagaling sa kanilang mga sugat, nagpasya silang manatili at ipagpalit ang kanilang mga mahiwagang halamang gamot para sa mas mataas na antas ng mga kristal na espiritual na enerhiya. Dahil ito ay magpapahintulot kay Levi na mangalap ng impormasyon tungkol kay Kenfort, sumang-ayon siya sa pagsasaayos ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang Astralune Sect at Void Sect ay may napakalapit na ugnayan sa isa't isa at parehong pantay sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Mabilis na tumaas si Gloria sa mga ranggo sa Void Sect at na-promote na sa Nethermost Elder. Mayroon din siyang matalik na relasyon sa marami sa mga Empyrean.
Dahil sa napakaraming sekta dito sa Kenfort, karamihan sa mga katamtaman ang laki ay may access sa mga linya ng Dragon Lay. Si Levi ay labis na nasisiyahan sa dami ng impormasyong nakuha niya sa loob lamang ng ilang araw. Aalis na sana si Sherriette sa lungsod nang makatanggap siya ng nakagugulat na balita. Pagkatapos ay pinatipon niya ang lahat sa isang sulok habang inihayag niya, "Nakatanggap ako ng ilang impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan. Tila, may nakadiscover ng malaking linya ng Dragon Lay sa Tragora Mountain. Maraming mga sekta ang papunta habang nagsasalita kami. Ang Void Sect at Eclipse ay nagpadala na rin ng kanilang mga tauhan. Dapat na rin tayong lumipat." Nang makapagdesisyon na si Sherriette, ipinadala pa nga ni Sherriette ang impormasyon sa Astralune Sect para humiling ng backup. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3804 na ang Cultured Reprobate. Dahil hindi ka ganoon kalakas, maaari kang manatili dito at maghintay sa aming pagbabalik, Levi, mataimtim na sabi ni Sherriette. Siyempre, hindi siya tunay na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Levi. Dahil tiyak na magiging magulo ang labanan para sa linya ng Dragon Lay, naniwala siya na ang isang mahinang tulad ni Levi ay mapapahiya lamang sila at masisira ang reputasyon ng Astralune Sect. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa akin upang palawakin ang aking mga abot-tanaw. Susundan kita mula sa malayo at magsusuot ng disguise para itago ang kaugnayan ko sa sekta. Sa ganoong paraan, hindi mo kailangang mag-alala na masira ko ang reputasyon ng sekta mo, paninigurado ni Levi sa kanya. Ang kanyang tugon ay tipikal ng isang bagong dating kay Kenfort. Dahil walang dahilan si Sherriette para tanggihan ang kanyang kahilingan, ang tanging magagawa niya ay paalalahanan siya ng mahigpit, "Sige, kung ganoon. Siguraduhing mag-ingat ka sa labas, okay? Maaaring hindi ka namin maprotektahan kung ang mga bagay-bagay ay nagiging magulo, kaya sundin mo kami sa iyong sariling peligro." Tumango si Levi. "Nakuha ko. Magtatago lang talaga ako sa malayo kung magsisimula na ang timog." Nagtawanan ang mga miyembro ng sekta nang marinig nila ang sinabi niya. Dahil sa pagiging nakakatawan niya, nagsimula silang magkagusto sa kanya bilang joker ng grupo. Nakahinga ng maluwag si Levi nang makitang nag-iinit ang mga ito sa kanya. Isang malaking linya ng Dragon Lay at Void Sect sa parehong lugar. Walang paraan na uupo ako sa isang ito. Dahil ayaw nang mag-aksaya pa ng oras, mabilis na pinamunuan ni Sherriette ang grupo patungo sa bundok ng Tragora. Dahil malapit na sila sa bundok, ilang oras lang nakarating na sila. Dahil hindi sigurado si Levi kung makikilala siya ng mga kinatawan ng Void Sect, sinigurado niyang magsuot ng disguise bago magtago sa gitna ng karamihan. Ang bundok Tragora ay napakataas na ang taluktok nito ay nakatago sa mga ulap, at ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Ang mga puno at bato sa ibabaw ng Tragora Mountain ay libu-libong taong gulang, at isang makapal na fog ang bumalot sa buong bundok simula sa paanan nito. Ito ay tunay na isang kahanga-hangang tanawin upang pagmasdan. Ang isa sa mga miyembro ng Astralune Sect ay napabulalas sa pagkamangha, "Wow! Ang lugar na ito ay mayaman sa espiritual na enerhiya. Mag-ingat kayong lahat, makakalaban natin ang ilang matitinding kalaban." Paalala ni Sherriette sa kanila na nakakunot ang noo. Napatingin si Levi sa direksyon na itinuturo ni Sherriette at nakita niya ang maraming mandirigma mula sa ibang mga sekta na nagkukumpulan na sa paanan ng bundok. Polario Palace, Aether Sword Clan, Ethereal Castle, at Crimson Cloud Hall. Ang mga sekta na iyon ay kasing kapangyarihan ng Astralune Sect, kaya't huwag itawag ang kanilang atensyon maliban kung talagang kinakailangan, sabi ni Sherriette sa pagtatangkang bigyan ng babala si Levi nang mapansin niya ito. Dahan-daang lumalapit sa mga sektang iyon. "Nakuha ko. Salamat sa mabait na paalala, Empyrean Sherriette," bulong ni Levi. Natuwa ang mga miyembro ng Astralune Sect na makita siyang masunurin kay Sherriette. "Ha! Isang walang kulturang pasaway." Biglang may tumawag sa kanila sa mapanuksong tono, "Nagulat ako na ang lakas ng loob mong magpakita dito, Sherriette. Ngayong mayroon ka na, gayunpaman, huwag mo nang isipin ang paggawa nito ng buhay." Makalipas ang ilang segundo, sumugod ang isang pangkat na binubuo ng mahigit 20 lalaki. Naging yelo ang ekspresyon ng mukha ni Sherriette nang makita niya kung sino iyon. Empyrean Jason Moore ng Septi Star Order.
Ang namumuno sa grupo ay isang binata na may balingkinitang pangangatawan at may sadistang tingin sa mga mata. Siya ay nasa sabik tulad ng isang mandaragit na natagpuan ang biktima nito nang makita niya si Sherriette. May ilang matatanda mula sa Septi-Star Order na nakatayo sa likuran niya, bawat isa sa kanila ay nakatitig ng masama kay Sherriette. Itong Dragon Ley line ay mapapabilang sa Septi-Star Order, Sherriette. Dahil nandito kayong lahat, kukunin ko ang buhay ninyo kasama ng linya ng Dragon Ley. Sabi ni Jason sabay ngisi. Nang mapansin ni Jason si Levi sa grupo, nagpatuloy si Jason, "My goodness, ang Astraloon Sect ay talagang kinakalkal ang ilalim ng barrel sa mga araw na ito. Hindi ako makapaniwalang makukuha mo ang isang mahinang tulad niya. Siguradong wala na kayo sa inyong pag-iisip dahil sa pag-recruit ng isang pasaway mula sa makamundong mundo. Alam mo kung ano. I'll be kind enough to spare your lives if you are willing to be my slave, Sherriette." Anong sabi mo? What the? How dare nitong ipahiya si Empyrean Sherriette ng ganoon? Aatake na sana ang mga miyembro ng Astraloon Sect dahil sa galit, ngunit pinigilan sila ni Sherriette at sinabing, "Huwag mong bilangin ang mga manok mo bago mapisa, Jason. Tingnan natin kung sino ang mas magaling kapag nakikipagkompetensya tayo para sa linya ng Dragon Ley." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3805 May death wish ba siya? Deal. Sana mapanatili mo yang katigasan ng ulo mo para mas lalo kitang mapahiya kapag natalo ka. Sagot ni Jason habang naglalakad palayo kasama ang mga matatanda ng Septi-Star Order. Malungkot ang mga mukha ng mga miyembro ng Astraloon Sect habang pinapanood ang pag-alis ng mga miyembro ng Septi-Star Order. Empyrean Sherriette, ang Septi-Star Order ay may 4 o 5 matatanda sa kanilang panig. Baka wala tayong kapangyarihan kung isasaalang-alang natin sila. Screw ang may mataas na kamay. Baka mamatay tayong lahat kung lalabanan natin sila. Magtatagal bago dumating ang aming backup. Ano ang dapat nating gawin? Ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay lalo pang lumubog sa kawalan ng pag-asa habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon. Ang Septi-Star Order at Astraloon Sect ay naging magkatunggali sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng Septi-Star Order na ipinadala sa kanilang mga matatanda, tayo ay nasa isang malaking kawalan. Matapos itong pag-isipan, sinabi ni Sherriette, maaari tayong makipagsanib puwersa sa Void Sect para pabagsakin sila. Halatang determinado ang Septi-Star Order na makuha ang Dragon Ley line. Tunay na posible para sa atin na bumuo ng isang pansamantalang alyansa sa kanila, ngunit dapat tayong mag-ingat sa iba na maaaring magtangkang mahuli tayo. Tama na yan. Ang isang malaking linya ng Dragon Ley ay may suportahan ang isang katamtamang laki ng sekta. Hindi rin natin lubos na mapagkakatiwalaan ang Void Sect. Hinihintay lang ng lahat na ipaglaban ito ng iba para makaswoop in to reap the benefits. Ang Septi-Star Order at Void Sect ay hindi nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa, kaya maaaring mag-atubili silang makipaglaban sa isa't isa kung may labanan. Isang malaking buntong hininga ang pinakawalan ni Sherriette nang magkaroon ng perpektong kahulugan ang kanilang mga pahayag. Tama sila. Walang kakampi ang lubos na mapagkakatiwalaan kapag may kasamang mga personal na nasa loob. Ang mga kalaban ay ang tanging hindi magtataksil sa iyo. Subukan na mag-stall para sa oras hanggat maaari. Kailangan nating i-drag ito hanggang sa dumating ang backup, malungkot na utos ni Sherriette. Sabay-sabay na tumango ang lahat, lalo lang nagalit nang makita nila si Levi na pasulyap-sulyap sa kanyang mukha. Bakit kailangan mong dalhin itong basura, Empyrean Sherriette? Hindi natin kayang bantayan siya habang tayo ay nasa panganib. Hoy, Levi. Mag-isa ka kapag sinimulan nating labanan ang Septi-Star Order mamaya. Levi, hindi ako sigurado kung katawa-tawa ka lang ba o sadyang ignorante, pero ang Septi-Star Order at Astraloon Sect ay talagang magkaaway. Walang anumang panig ang magpapakita ng anumang awa. Hindi na nag-abalang pigilan sila ni Sherriette na bastyusin si Levi sa pagkakataong ito. The sight of his carefree smile irritates me to the core. Paano niya nagawang ngumiti sa ganitong oras? I bet he'll start crying when we engage the Septi-Star Order in battle. Sa totoo lang, iniisip ko kung tama ba ang naging desisyon ko sa pagre-recruit sa kanya. Kung talagang sumiklab ang isang labanan, maaari mo akong iwan. Mag-focus ka na lang sa pagtiyak ng sarili mong kaligtasan, sabi ni Levi na may sinsero na ekspresyon.
Ano ang? Ang mga miyembro ng Astralune sect ay nasa bingit ng pagsabog sa pagkabigo. Nakita nila ang kanyang pahayag na medyo nanunuya at nanunuya, ngunit ang kanyang mga tao-pusong pagpapahayag ay naging imposible para sa kanila na bigyang katwiran ang kanilang galit. Dapat tayong magpatuloy. Madedehado tayo kung sakupin muna ng ibang sekta ang linya ng Dragon Lay. Paalala ni Levi sa kanila. Anong F***? May death wish ba ang lalaking ito o ano? Maging si Sherriette ay halos isumpa siya nang marinig iyon. Bilasan natin ang bilis. Malamig niyang utos. Hoy, Levi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aming kaligtasan. Siguraduhin mo lang na hindi ka mamamatay sa shockwaves ng mga atake natin, okay? Tama na, Levi. Ang mga tauhan ng Septi-Star Order ay lubhang mabangis. Baka pahirapan ka nila hanggang mamatay kapag nahawakan ka nila. Sa tingin ko, dapat kang umiwas dito. Nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng Astralune sect, Levi. Haha. Ang mga miyembro ng Astralune sect ay muling tinukso si Levi bago ipagpatuloy ang paglalakbay sa bundok. Samantala, pinamunuan ni Primo ang isang pangkat ng mahigit 20 lalaki habang mabilis silang gumagalaw sa malalim na dulo ng kagubatan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3806 na Void Sect. Kasama niya sina Gloria, Santino, Heptino, at marami pang matatanda. Ang Void Sect ay lalabas ng todo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga elite nito pagkatapos ng Dragon Lay line. Tumigil ka. Ang linya ng Dragon Lay ay nasa lugar na ito. Bigla na lang silang tinawag ni Heptino. Napahinto ang lahat at tuwang-tuwa silang tumingin sa kanya. Ayon sa impormasyon mula sa aming mga nilikha, ang malaking linya ng Dragon Lay sa Tragora Mountain ay mas malakas kaysa sa mayroon kami. Ang ating sekta ay makakatanggap ng malaking tulong sa kapangyarihan kung maaangkin natin ang linya ng Dragon Lay na ito para sa ating sarili. Hindi magiging madali ang paghahanap ng linya ng Dragon Lay sa masukal na kagubatan na ito. Hindi tayo maaaring magdulot ng malaking kaguluhan, kung hindi tayo kukuha ng atensyon ng ibang mga sekta. Paliitin ang radius ng paghahanap, Heptino. Utos ni Primo matapos itong mapag-isipan. Tumanggo si Heptino at ginawa ang sinabi. Matapos maghanap ng medyo matagal, natukoy niya na ang linya ng dragon ay matatagpuan sa timog kanluran ng bundok. Sundan mo ako, sabi ni Heptino habang nangunguna sa daan. Dahil malapit nang sumunod ang lahat, hindi nagtagal ay dumating na ang grupo sa destinasyon. Alisin ang lahat ng mga puno sa lugar na ito. Ang linya ng Dragon Lay ay nasa ilalim mismo ng mga batong ito. Mariing bilin ni Heptino. Mabilis na inilipat ng lahat ang kanilang mga diskarte at naglunsad ng mga blades ng enerhiya sa mga puno, halos agad-agad na pinutol ang lahat. Pagkatapos noon, nagtulungan silang tanggalin ang mga batong nakatikip sa linya ng Dragon Lay. Naturally, ang gawaing ito ay isang piraso ng cake para sa mga mandirigma ng Void Sect. Hindi nagtagal ay natuklasan ang linya ng Dragon Lay. Dagandong. Natuwa ang grupo nang marinig nila ang mahinang tunog ng dagandong ng dragon. Ang linya ng Dragon Lay ay mukhang hindi kapani-pani walang kahanga-hanga na may isang lilang halo na nakapalibot dito, at ang pagtaas ng enerhiya na nilalaman nito ay kasing dalisay. Nagkaroon ng energy vortex sa Dragon Lay line para tumulong sa pagkuha ng enerhiya sa paligid mula sa paligid nito. Tulad ng inaasahan sa isang malaking linya ng Dragon Lay. Mayroon itong sariling aura na nagbibigay daan sa kanya na sumipsip ng mga nagbibigay ng enerhiya mula sa kapaligiran at patuloy na nagpapabuti ng kalidad nito. Gulat na bulalas ni Primo. Si Gloria, masyadong, ay hindi kapani-pani walang nasasabik habang nakatingin sa gilid. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na linya ng Dragon Lay. Ang ibinigay sa akin ni Heptino ay walang kumpara dito sa laki at kadalisayan ng mga halaga ng enerhiya. Ito ay mas mahusay kaysa sa lahat ng pinagsama-samang Dragon Lay lines ng Void Sect. Pastahan ako na makakaakit ako ng tontoneladang makapangyarihang manlalaban kung magtatatag ako ng sekta na ang linyang Dragon Lay na ito ang pundasyon. Levi, Floyd, kalaban mo ang isang Dragon Lay line na hindi mo mahahanap sa mundo. Wala man lang kayong pagkakataon laban sa akin. Napangiti siya nang maisip iyon. Ang mga elite ng Void Sect ay tuwang-tuwa. Ngayong mayroon tayong God Crusher at ang linya ng Dragon Lay na ito,
ang Void Sect ay magiging pinakadakilang sekta na umiiral. Tama na yan. Magagamit natin ito para makaakit ng mas makapangyarihang mga manlalaban habang pinapalakas ang ating mga kasalukuyang miyembro. Hindi na natin kailangang umasa sa iba. Sa ngayon, mag-alala tayo kung paano natin ito ipagtatanggol sa ibang mga sekta. Maaari nating subukang isil ang mga potensyal na enerhiya nito hanggat maaari, ngunit hindi natin ito maitatago ng lubusan. Humagalpak ng tawa si Primo habang sinasabing, I doubt na may manggahas na kunin ito sa amin. Halos hindi na lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon nang may sumigaw ng mayabang, ang linya ng Dragon Lane na iyon ay hindi kabilang sa iyong sekta. Ang mga malalakas lamang ang makakapanatili nito. Ang Profound Sword Sect ay humihingi ng bahagi nito. Hoy, ang mga magagandang bagay ay sinadya upang ibahagi, alam mo ba? Ang Sword Sect ay magkakaroon din ng bahagi nito. Magaling sinabi. Huwag kalimutan ang tungkol sa amin ngayon. Galing tayo sa Iron Blood Guild. Ang mga lalaking mula sa tatlong sektang iyon ay sumugod upang harapin si Primo, na sinulyapan sila ng masama habang sinasabi niya, kayong mga mahihina ay may katapangan na humingi ng akses sa linya ng Dragon Lane. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ng aking espada, tungkol dyan, hindi ba? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3807 This is our chance. Hindi basta-basta ibibigay ni Primo ang isang malaking linya ng Dragon Lane. Isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang lumabas sa kanyang katawan habang hinuhubad niya ang kanyang espada. I'm in the mood for a massacre today. Iyong mga may death wish ay maaaring lumapit. Ang kanyang damit, na kasing puti ng nyebe, ay lumipad sa hangin habang ang isang hadlang ng enerhiya ay natatakpan ang gilid ng kanyang espada. Sa kabila ng kung gaano nakakatakot ang hitsura ni Primo, ang ideya ng pagmamayari ng malaking linya ng Dragon Lane ay nakatutokso na ang iba pang mga sekta ay tumangging umatras. Desidido silang mag-ala-out, kahit na hindi pabor sa kanila ang mga posibilidad. Napaka-powerful ng taong ito, kaya mahirap para sa amin na manalo kung magkahiwalay kami. Paano kung magsama tayo at hatiin ang linya ng Dragon Lane sa pagitan natin pagkatapos? Mukhang magandang plano iyon. Magkakaroon tayo ng mas mataas na pagkakataon ng tagumpay kung pagsasama-samahin natin ang ating mga puwersa. Kung gayon, ano pang hinihintay natin? Sabay tayong umatake. Nang makarating sa isang pinagkasunduan, saglit na tinalakay ng tatlo ang kanilang diskarte at naglunsad ng sabay-sabay na pag-atake kay Primo. Sa halip na kumilos, nagpakawala lang si Primo ng isang sadistikong tawa habang sinabi niya sa mga miyembro ng Void Sect, manatili kayong lahat. Ilang taon na ang nakalipas mula nang makatikim ng dugo ang aking espada. Ngayon, hahayaan ko itong magkaroon ng kapistahan. Halos hindi na lumabas sa bibig ni Primo ang mga salitang iyon nang mawala siya sa isang iglap, na nag-iiwan lamang ng after-image ng kanyang sarili. Ang sumunod ay ang paghihinagpis na sigaw ng mga miyembro ng iba pang mga sekta habang si Primo ay tinadtad at hinahampas ang mga ito. Ang tatlong sekta ay itinuturing na pinakamahusay sa mga maliliit na sekta at mas malakas kaysa sa Blue Sky Sect. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakayanan ang mga atake ni Primo. Wala pang 30 minuto, halos 100 lalaki mula sa tatlong sekta ang namatay o namamatay. Anong grupo ng mga mahihina? Naiinis na ungol ni Primo habang sinasaklab niya ang kanyang espada. Pagkatapos ay lumingon siya sa kagubatan at malamig na sumigaw, may sakit pa ba at pagod na sa buhay? Hakbang ka, at ilalabas kita sa iyong paghihirap. Ang mga miyembro ng Void Sect ay nakarinig ng maraming hingal na nagmumula sa kagubatan. Inutusan ni Primo ang kanyang mga tauhan na tumayo upang maipakita niya ang kanyang lakas at takutin ang mga nagnanasa sa linya ng Dragon Lane. Oo naman, walang nang ahas gumawa ng anumang bigla ang galaw pagkatapos noon. Gayunpaman, ang epektong iyon ay hindi nagtagal dahil ang malaking linya ng Dragon Lane ay sadyang masyadong mapang-akit. Dahil huli na dumating ang ibang mga sekta at walang ideya kung gaano kalakas si Primo, patuloy silang umaatake sa Void Sect pagdating. Kaya lang, ang Void Sect ay napatay ang mga elite mula sa 8 mas maliliit hanggang katamtamang laki ng mga sekta. Mukhang ang mga kasunod ng linya ng Dragon Lane na ito ay mga walang kwentang piraso ng basura. Ang linya ng Dragon Lane na ito ay kabilang sa Void Sect. Ang galing.
Hindi na ako makapaghintay na gamitin ito para sa aking paglilinang. Ang mga miyembro ng Void Sect ay nakakaramdam ng labis na kumpiyansa matapos talunin ang kanilang mga katunggali. Samantala, ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay kumikilos ng mabilis hanggat maaari, ngunit hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ng linya ng Dragon Lay. Ang paghahanap dito sa buong Tragora Mountain ay maihahambing sa paghahanap ng karayom sa isang dayami. Hoy, narinig niyo ba? Nahanap na daw ng mga miyembro ng Void Sect ang Dragon Ley Line. Tulad ng inaasahan sa heptino ng Void Sect, palagi niyang nararamdaman at nahahanap ang mga linya ng Dragon Ley na may tumpak na pagtukoy. Sa aking narinig, si Primo ay kasama ng kanyang asawa at isang malaking grupo ng mga makapangyarihang mandirigma. Tila determinado silang makuha ang kanilang mga kamay sa linya ng Dragon Ley kahit na ano. Sa sinabi nito, maraming grupo ng iba pang miyembro ng sekta ang sumugod sa direksyong Timog Kanluran. Nang marinig iyon, napangiti si Chariot nang sabihin niya, dapat nating bilisan at subukang makarating doon sa lalong madaling panahon. Kung papalaran tayo, baka mabuhay lang tayo at makuha ang bahagi natin sa linya ng Dragon Ley. Tama na yan. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Tara na, tara na. Sabay-sabay na tumango ang grupo at nagmamadaling sinundan ang iba pang team. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3808 Pagkilala sa kanyang kapareha. Hindi ko inaasahan na ang Void Sect ay maglalabas ng malalaking baril na ganito. Ang Astraloon Sect at Void Sect ay may magandang relasyon sa isa't isa. Dumalo pa si Sir Alistair sa wedding ceremony ni Primo para ibigay sa kanya ang kanyang blessings ng personal. Kung makakatrabaho natin si Primo at ang kanyang grupo, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang Septi Star Order. Ang Void Sect ay tiyak na matarget ng lahat ng iba pang mga sekta ngayong nahanap na nito ang linya ng Dragon Ley, kaya magkakaroon tayo ng magandang dahilan para makipag-alyansa sa kanila. Kapag dumating na ang aming backup, masisiguro naming makukuha ng Astraloon Sect ang patas na bahagi nito sa linya ng Dragon Ley. Sa pag-iisip na iyon, iniutos ni Chariot, lahat, bilasin mo. Natuwa lalo si Levi matapos marinig ang sinabi nilang lahat kanina. Hindi ko akalain na makikita ko agad sina Primo, Gloria, at ang iba pa. Kailangang maparusahan si Gloria sa mga karumal-dumal na bagay na ginawa niya, at ako ang magpapataw ng parusang iyon. Papahirapan ko siya ng husto na sana ay patay na siya. Para sa mga Empyrean na iyon. Balak ko lang patayin si Santino, pero hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang iba kung makikialam sila. Umaasa ako na sila ay sapat na malakas upang hindi bababa sa ilagay up ng isang labanan, bagaman. Si Chariot at ang kanyang gang ay nagbigay sa akin ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol sa 7 Empyrean, kabilang ang lawak ng kanilang mga kakayahan. Kung lalabanan ko sila bago ako gumamit ng Dragon Ley Line para mag-metamorphose, sigurado akong medyo mahirap. Gayunpaman, nakagamit na ako ng 10 linya ng Dragon Ley para mag-metamorphose ngayon, at nagkaroon ng makabuluhang pag-unlad sa antas ng aking paglilinang, kaya magiging madali ang mga bagay. Sisiguraduhin kong papatayin ang lahat ng miyembro ng Void Sect dito sa Tragora Mountain. Thud, thud, thud. Ang tunog ng mga yabag ay nagmumula sa kanilang paligid. Dahil ang karamihan sa iba pang mga sekta ay nakatanggap din ng balita tungkol sa posisyon ng linya ng Dragon Ley, lahat sila ay patungo sa parehong direksyon ng mabilis hanggat maaari. Binilisan ni Levi ang kanyang lakad upang makasabay sa kanila, sabik na kunin ang linyang iyon para sa kanyang sarili. Samantala, ang paligid ng linya ng Dragon Ley ay amoy dugo habang hindi mabilang na mga katawan ang nakakalat sa buong lupa. Ang mga miyembro ng Void Sect ay nakatayo pa rin ng matangkad at ipinagmamalaki sa paligid ng linya ng Dragon Ley. Noong panahong iyon, matagumpay nilang napatay ang mga umaatake mula sa mahigit 10 sekta nang hindi sila mismo ang nasawi. Oo nga, iyon ay lubos na epektibo sa pag-alis ng takot sa ibang mga sekta. Ipinapahayag ko na ang linya ng Dragon Ley na ito ay kabilang sa Void Sect. Huwag mag-atubiling sumulong kung mayroon kang anumang mga isyo tungkol doon. Mayabang na sigaw ni Primo. Nakakadismaya ito. Wala tayong magagawa tungkol dito. Hindi tayo kalaban ng mga manlalaban ng Void Sect. Ang linya ng Dragon Ley ay maaaring isang napakahalagang pag-aari, ngunit hindi ito nagkakahalaga ng kamatayan.
Kahit na ang ibang mga sekta ay nagalit at nadismaya sa mga aksyon ng Void Sect, wala silang magagawa sa harap ng ganap na kapangyarihan. Tuwang-tuwa si Gloria sa pag-iisip na makalainol sa kanilang sarili ang Dragon Lay. Dahil talagang magtatagal bago ganap na mailipat ang isang linya ng Dragon Lay na ganito kalaki, napagpasyahan niyang i-absorb na lang ito sa lugar at gamitin ito para sa kanyang paglilinang. Sisimulan na itong lamunin ni Gloria nang may sumigaw sa sarkastikong tono, "Wow! Tama na, Void Sect. Tiyak na tinuruan mo silang lahat ng leksyon. Oo nga pala, interesado din ako sa Dragon Lay line na ito. Makukuha ko ba ito?" Natigilan ang mga miyembro ng Void Sect at dahan-daang lumingon sa direksyon ng boses na iyon. Ilang sandali pa, dahan-daang lumabas mula sa kagubatan ang isang maliit na grupo ng humigit kumulang 100 tao. Lahat sila ay nakasuot ng itim. Mga damit na may logo ng araw, buwan, at apoy sa pagitan. Ang apoy ay tila nagninangas ng maliwanag sa ilalim ng araw habang tinatahak nila ang karamihan. Nadurog ang puso ni Primo nang makitang malinaw ang kanilang mga suot. Anong ginagawa nila dito? Tanong niya sa nanginginig na boses. Iyan ay mga mandirigma mula sa Eclipse Academy. Mapupunasan nila ang mga nakakalokong ngiti sa mukha ng mga miyembro ng Void Sect na iyon. Ang Eclipse Academy ay may Eclipse na sumusuporta sa kanila. Kahit na ang Void Sect ay hindi maglalakas loob na labanan sila ng direkta. Natuwa ang mga miyembro ng ibang sekta nang malaman nila kung sino ang mga taong iyon. Si Primo ay pumapatay ng mga tao kaliwat kanan na parang walang kwenta. Mukhang nakilala na niya ang kanyang kapareha. Iyan ang makukuha mo sa pagiging mayabang. Ang ibang mga sekta ay sabik na makita kung ano ang mangyayari sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3800 na pagkuha. Isang binata na nakasuot ng itim na roba ang nanunuya. Ang linya ng Dragon Lay na ito ay kabilang na ngayon sa Eclipse Academy. May problema ka ba dyan, Primo? Kahit ganoon ang tawag niya kay Primo, wala man lang bakas ng paggalang sa mukha nito. Kumaibat ang gilid ng labi ni Primo. Nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kawalan ng lakas ng biglaan. Hindi lamang hindi kayang saktan ni Primo at ng kanyang mga tao ang Eclipse, ngunit sila rin ay mas mahina kaysa sa mga miyembro ng akademya. Kilala ko si Mr. Easton ng Eclipse. Kung ikaw, huwag mong subukan ang gimmick na iyon sa akin. Bago natapos ni Primo ang kanyang pangungusap, naputol siya ng pinuno ng Eclipse Academy. Ano sa palagay mo ang pagkakaroon ng isang master ng sangay lamang bilang iyong tagapagtaguyod ay humahawak ng anumang impluwensya sa sitwasyong ito? Ngumisi ang lalaking nakaitim na roba. Kung hindi dahil sa relasyon ng Void Sect kay Eclipse, sa tingin mo ba makakaalis kayong buhay sa lugar na ito? Itigil ang pag-aaksaya ng aking oras at umalis sa aking mukha bago ako magbago ng isip. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang mga ekspresyon sa mga miyembro ng Void Sect ay nagbago ng husto. Galit sila, ngunit wala silang lakas ng loob na ipahayag ang kanilang galit. Nagplano si Gloria na gumamit ng karahasan kung hindi maganda ang magiging resulta. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa totoong background ng kanyang mga kalaban, hindi na siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Marami siyang natutunan tungkol sa Eclipse mula kay Primo, kaya alam niyang isa silang totoong super sect. Ang lahat ng nagtapos sa Eclipse Academy ay mga pinuno ng kanilang sariling paksayon. Ang mga miyembro ng akademya na nakaharap kay Gloria sa sandaling iyon ay maaaring maging mga pinuno sa hinaharap ng mga medium o kahit na malalaking sekta. Tara na, utos ni Primo sa mga miyembro ng Void Sect matapos magpakawala ng buntong hininga. Ang bawat miyembro ng Void Sect ay lumitaw na parang hindi na nila taglay ang kahangahangang kilos na mayroon sila kanina. Hindi nila inaasahan na magiging stepping stone ang kanilang depensa laban sa mga pag-atake ng iba't ibang sekta para sa mga miyembro ng Eclipse Academy. Ang mga damdamin ng pait, galit, at kawalan ng kakayahan ay umiikot sa kanilang mga puso. Nakagawa ka ng isang matalinong desisyon, Primo. Ngumiti ang lalaking nakaitim na roba. No need to be too discouraged. Marami pa ring holy ley lines at magical herbs sa paligid ng Dragon Ley line na ito. Dahil kayo ang nakatuklas ng linya ng Dragon Lay na ito, ang mga mapagkukunang ito ng pagtatanim ay ipagkakaloob sa inyong sekta bilang gantimpala. Salamat, sabi ni Primo.
Bagamat hindi makuha ng Void Sect ang kanilang mga kamay sa linya ng Dragon Lay, hindi bababa sa hindi sila bumalik na walang dala. Pagkatapos ng lahat, ang mga mahiwagang halamang gamot na pinalusog ng linya ng Dragon Lay ay mahirap ding makuha. Hindi nila magagawa ang anumang paraan kung ang mga miyembro ng akademya ay nagpasya din na bawiin ang mga nakapaligid sa linya ng Lay para sa kanilang sarili. Dahil sa panlulumo, pinangunahan ni Primo ang mga miyembro ng Void Sect palayo sa linya ng Lay. Ang lalaking nakaitim na roba ay sumigaw sa iba pa sa di kalayuan, inaanunsyo ko na ang linya ng Dragon Lay na ito ay pag-aari na ngayon ng Eclipse Academy. Kung sino man sa inyo ang may hinaing tungkol sa katotohanang iyon, malaya kayong muli ang linyang ito sa amin hanggat handa kayong harapin ang aking espada. Ikinumpas niya ang kanyang espada habang nagsasalita. Sabay-sabay, isang napakalalim na bitin ang lumitaw sa isang makapal na bato. Ang maraming miyembro ng sekta na nanunood ay agad na tumahimik. Sa tingin ko, dapat tayong mag-book out dito sa lalong madaling panahon. Walang paraan na magagawa nating guluhin ang Eclipse Academy kapag sinusuportahan sila ng Eclipse. Maging ang Void Sect ay sumuko na. Walang paraan na magkaroon tayo ng pagkakataong manalo. Nag-aalangan na ang mga sekta na iyon na mag-atake ng sakupin ng Void Sect ang linya ng Dragon Lay. Natural lang na mas lalo silang mawawalan ng kumpiyansa sa pag-atake kapag kailangan nilang harapin ang Eclipse Academy. Kung sino man sa inyo ang walang lakas ng loob na bawiin ang linya ng Dragon Lay sa aming mga kamay, pinakamabuting umalis kayo rito hanggat maaari. Kung patuloy kayong magtagal, ituturo ko kayong mga kaaway na nagtatangkang nakawin ang linya ng Lay. Ang sinumang mananatili pa rin pagkatapos ng bilang ng 3 ay mamamatay. Malamig na babala ng lalaking nakaitim na roba. Thud, thud, thud. Maririnig ang maingay na mga yabag habang ang mga miyembro ng mga sektang nakapaligid sa kanila ay nagkalat at nagsitakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3810 bystander. Hindi nagtagal, dumating sa linya ng Dragon Lay ang mga miyembro ng Astraloon Sect, pati na rin ang iba pang mga sekta. Ang nakita nila doon ay isang field ng mga bangkay at ang kawalan ng mga miyembro ng Void Sect. Ilang sandali pa bago nila namalayan na ang linya ng Dragon Lay ay inookupahan ng Eclipse Academy. Nakakatakot ang Eclipse Academy. Kung ang Void Sect ang sumikop sa linya ng Dragon Lay, baka may pagkakataon tayong manalo. Oo. Hindi ko akalain na matatalo ang Eclipse Academy kahit maraming sekta ang magtutulungan. Maaaring totoo iyon, ngunit gayon paman, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako bitter tungkol sa ibang tao na makakuha ng linya ng Dragon Lay ng ganoong sukat. Mas mabuti nang maging bitter kaysa mamatay. Ingat kayong lahat, aalis muna kami. Naririnig ang mga talakayan. Ang mga miyembro ng Astraloon Sect, lalo na, ay dumating sa mataas na espiritu, ngunit kailangan nilang bumalik sa pagkabigo. Binalak nilang hiramin ang lakas ng Void Sect para labanan ang Septi-Star Order. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, gayunpaman, tila nasira ang kanilang plano. Kung ang Void Sect ang nag-claim sa linya ng Lay, maaari silang humingi ng bahagi. Ang mga miyembro ay nabigo at nabalisa, at gayon din si Levi. Gayunpaman, ang kanyang pagkabigo ay walang kinalaman sa pagmamay-ari ng linya ng Dragon Lay, ngunit dahil hindi niya kayang harapin ang mga miyembro ng Void Sect. Siya ay handa at nasa sabik para sa isang malaking labanan, iniisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin si Gloria at ang iba pa at maghayganti. Ngunit ngayon, ang linya ng Dragon Lay ay naging bahagi ng pag-aari ng Eclipse Academy, at ang mga miyembro ng Void Sect ay wala kahit saan. Sa palagay ko hahayaan ko kayong mabuhay ng kaunti, Santino, Gloria. Sabi ni Levi sa loob-loob. Napabuntong hininga si Sherriette at sinabi sa seryosong tono, dapat na tayong umalis dito ng mabilis para maiwasan ang pag-cross ng landas sa Septi-Star Order. Ang iba pang miyembro ng sekta ay tumanggo at naghanda na umalis sa eksena. Anong klaseng lugar sa tingin mo ito? Sa tingin mo ba maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Napakalakas ng malamig na boses ng lalaking nakasuot ng itim na damit na masakit sa eardrum ng mga tao. Ang mga may bahagyang mas mababang antas ng paglilinang ay nakaramdam pa ng kaunting pagkasilaw. Malakas siya, namangha ang mga tao, ngunit sa parehong oras, hindi sila lubos na sigurado kung ano ang ibig sabihin ng lalaki.
Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi namin gusto ang anumang salungatan sa Eclipse Academy. Bakit mo kami pinipigilan na umalis? Wala kaming balak na agawin ang linya ng Dragon Lay. Hindi ba pwedeng umalis na lang tayo? Pakipaliwanag sa amin kung ano ang ibig mong sabihin. Nagsalita ang mga miyembro ng iba't ibang sekta. Bilang tugon, ngumisi ang lalaking nakaitim na roba. Habang wala ka pang ginagawa, ang pagdating mo rito ay nangangahulugan na balak mong kunin ang linya ng Dragon Lay para sa iyong sarili. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa umaatake ay dahil alam mo kung gaano kalakas ang Eclipse Academy, hindi ba? Ang ating awtoridad ay hindi dapat hamanin. Wala ni isa sa inyo ang aalis dito ng buhay. Patayin silang lahat at walang iwanan. Sa sandaling sinabi niya ang utos na iyon, ang iba pang miyembro ng Eclipse Academy ay agad na kumilos sa mga tao ng iba't ibang sekta. Mamamatay pa rin tayo. Dapat tayong magtulungan upang itulak sila pabalik. Sa ganitong paraan, baka magkaroon tayo ng pagkakataon na mabuhay. Nagsimulang bumangon ang mga tao laban sa Eclipse Academy. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay umaasa na sila ay mananalo sa pamamagitan ng pagtutulungan, marahil ay magkakaroon pa ng pagkakataon na hatiin ang linya ng Dragon Lay sa kanilang mga sarili pagkatapos ng labanan. Nakalulungkot, ang katotohanan ay isang malupit na ginang. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang agwat sa pagitan nila at ng Eclipse Academy ay masyadong malaki. Kahit na ginamit nila ang bawat panlilinlang sa kanilang mga manggas, sila ay magiging isang isda sa chopping board, ganap na sa awan ng kanilang kaaway. Ang mga miyembro ng Astraloon Sect ay labis na nanlumo. Hindi lamang sila nabigo upang makuha ang linya ng Dragon Lay, ngunit ang kanilang mga buhay ay nasa panganib din. Napakabigat mo, Garrison. Kahit nasa kritikal na sandali na ito, wala kang tulong. Huwag mo na lang siyang pansinin. Paano magkakaroon ng anumang silbi ang isang reprobate mula sa makamundong mundo? Anong ginagawa mo, Levi? Nanunood ng palabas. Maniwala ka man o hindi, papatayin muna kita kung tatayo ka lang dyan. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Sherry at si Levi na naka-cross arms sa harap ng kanyang dibdib. Mukha siyang audience member na nag-e-enjoy sa isang performance. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3811 maaari mo silang patayin pero hindi ako. ****it. Napabuntong hininga si Sherriette. Nagsisi siya sa pag-imbite kay Levi sa sekta. Okay lang kung wala siyang maitutulong. Ito ay naiintindihan dahil ang mga mula sa makamundong mundo ay mas mahina. Pero nakakainis lang ang ugali ni Levi ngayon. Kung hindi dahil abala siya sa pagpigil sa mga pag-atake, si Sherriette ay sisingilan si Levi at pinutol ito ng kanyang espada. Naturally, hindi nakakalimutan ni Levi ang puot na ipinakita ng mga miyembro ng Astraloon Sect, ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Bakit kita tutulungan kung wala ka namang kinalaman sa akin? Tumingin si Levi na may walang pakialam na ekspresyon. Dahil sa kung gaano kalakas ang mga miyembro ng Eclipse Academy, nauwi sa one-sided massacre ang labanan. Napuno ng matinding hiyawan ang hangin. Dahil sa bangin ng lakas, ang mga miyembro ng iba't ibang sekta ay pinatay ng hindi nakalaban. Kahit na ang isang Empyrean na tulad ni Sherriette ay halos hindi makatayo laban sa kanila. Tulad ng para sa iba pang mga ordinaryong paladin at matatanda, sila ay patay o malubhang nasugatan. Ang mga mandirigma mula sa Eclipse Academy ang nangibabaw sa larangan ng digmaan. Sa paglipas ng panahon, ang agos ng labanan ay lalong naging katakot-takot para sa iba't ibang sekta kung saan marami sa kanilang mga Empyrean ang nasugatan. Arg! Sa epekto ng hampas ng palad, napalipad si Sherriette na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig. Empyrean Sherriette, sigaw ng mga miyembro ng Astraloon Sect habang nakatingin sa direksyon ni Sherriette. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay naubos na. Ang panandaliang pagkagambala ay nagbigay daan sa mga mandirigma ng Eclipse Academy na humampad sa kanilang mahahalagang punto, na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng 3 lalaki. Garrison, tulungan mo si Empyrean Sherriette. Isang sigaw ng isa sa mga elder ng Astraloon Sect. Nagalit ang iba nang makitang nakangiti si Levi habang walang balak na iligtas si Sherriette na bumagsak sa harapan niya. Narito ang isa na nakalusot sa ating mga daliri. Noon lamang napansin ng mga miyembro ng Eclipse Academy si Levi at ang katotohanan na siya ay ganap na hindi nasaktan. Patayin siya.
Utos ng pinunong nakaitim na roba. Sinalakay ng isa sa mga miyembro ng Eclipse Academy si Levi sa isang iglap. Sa sandaling iyon, nagawa ni Sherriette na bumangon mula sa lupa, ngunit hindi siya nagpakita ng intensyon na iligtas si Levi. Kung tutuusin, ang mga ginawa niya noon ay lubos na ikinagalit niya. Sa katunayan, naramdaman niya na ang tanging paraan upang masiyahan siya ay ang hayaang mapatay si Levi ng mga miyembro ng Eclipse Academy. Karapat-dapat ka. Ang mga mula sa Astraloon sect ay nagsimulang maghagis ng pang-aabuso kay Levi, dahil tila ito lamang ang kaliwan na mayroon sila bago sila mamatay. Tulad ng inaasahan sa isang mahina mula sa makamundong mundo. Siguradong nilalamon ng kanyang takot ang kanyang isipan, panunuyan ng isang miyembro ng Astraloon sect nang makita niyang nananatiling tahimik si Levi. Gayunpaman, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nangyari sa susunod na sandali. Nang itinusok ng isang miyembro ng Eclipse Academy ang kanyang sinaunang espada sa dibdib ni Levi, nabigo itong tumagos sa kanyang laman. Sa halip, ang tunog ng metal na nagsasalpukan sa isa't isa ang narinig. Natigilan ang umatake sa gulat, dahil pakiramdam niya ay tumama ang kanyang espada sa isang bakal. Purong pagsasanay sa pangangatawan. Nang mapagtanto kung ano ang kanyang kinakaharap, sinubukan ng umatake ang isang paalang na laslas sa leeg ni Levi. Hindi ka patapos. Umalangaw-ngaw ang pilyong boses ni Levi. Lahat ng isang biglaang, isang pakiramdam ng pangamba-swelled mula sa loob ng attacker. Kasunod noon, nakita niya si Levi na hawak ang espada sa pagitan ng dalawang daliri nito. Hayaan mo. Sa kabila ng pagpapakawala ng isang pagsabog ng lakas, nabigo siyang alisin ang kanyang espada sa mga daliri ni Levi, na parang isang pares ng higanteng metal na pang-ipit. Paano ito posible? Hindi makapaniwala ang umaatake sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng mas maraming enerhiya ngunit nabigo pa rin siyang gumalaw ng espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3812 napakalaki ang kaaway. Dahil gusto mo itong ibalik, malugod kong ibabalik ito sa iyo. Masungit na sagot ni Levi. Bago na unawaan ng umatake ang ibig sabihin ni Levi, ikanaway na ng huli ang kanyang braso. Ang kapangyarihang ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ng umatake ang biglaang pamamanhid sa kanyang braso nang kumawala ang kanyang espada mula sa kanyang pagkakahawak. Kasunod niyon ay umikot ang dulo nito at binaril ang sarili sa kanyang dibdib. Ang bilis talaga. Bago pa makapag-react ang ibang miyembro ng Eclipse Academy, tumagos na ang espada sa katawan ng lalaki. Dahil sa napakatinding momentum, pinalipad siya na may dugong tumalsik sa kanyang dibdib. Pumalakpak, bumagsak siya sa lupa, nanginginig sandali ang kanyang mga paa bago siya namatay on the spot na may galit na tingin sa kanyang mga mata. Sa lahat ng nangyayari sa isang iglap, ang mga tao ay nawala sa pagkataranta. Ang pinuno nila ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Malamig niyang utos, hindi ko akalain na may makikita akong elite warrior na nagtatago dito. Patayin siya. 3 miyembro ng Eclipse ang lumapit. Mula sa kanilang pananaw, malamang na minamaliit ng kanilang kasamahan ang kaaway, dahil walang namamatay sa kanila sa kabila ng pakikipaglaban sa mga elite ng maraming sekta. Kung tungkol kay Levi, siya ay nagtatago sa mga miyembro ng Astraloon sect at kinutya ng marami sa kanila. Maliwanag, natitiyak nilang siya ay walang iba kundi isang mahina mula sa makamundong mundo. May death wish ka ba talaga? Ngumisi si Levi. Dati, hindi nag-alok ng tulong si Levi, dahil ang Astraloon sect at iba pang sekta ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit ngayong gusto na siyang patayin ng Eclipse Academy, natural na hindi siya uupo at hahayaan ang sarili na mapatay. Kabastusan. Angal ng 3 lalaki mula sa Eclipse Academy. Nag-aantok ng mahahabang espada sa kanilang mga kamay, tumingin sila kay Levi na may nakamamatay na layunin sa kanilang mga mata. Umalis ka sa dinadaanan ko. Nang hindi umaatres, hinarang ni Levi ang mga pag-atake gamit ang sarili niyang mga suntok. Habang umaalulong ang kanyang paputok na suntok, isang mahinang dagandong ng dragon ang maririnig sa background. Ang kanyang 3 umaatake ay nagkapira-piraso bago ang shockwave ng mga suntok na naging dahilan upang sila ay sumabog sa ambon ng dugo. Paano ito nangyayari? Ang mga miyembro ng Eclipse Academy ay lubos na natulala. Walang sino man sa kanila ang umaasa na ang kanilang mga kasama ay mamamatay sa isang kisap mata. Huwag pansinin ang iba.
Patayin mo muna itong isang ito, utos ng kanilang pinuno. Sa sandaling iyon, ang iba pang miyembro ng Eclipse Academy ay umatras mula sa kani-kanilang mga laban at nagsimulang salakayin si Levi sa lahat ng panig. Mga tanga, ngumuso si Levi at biglang nawala. Lumitaw siya sa likod ng isa sa kanyang mga umaatake, pagkatapos ay pinalipad siya ng isang hampas ng palad bago makapag-react ang huli. Hindi nagtagal, naging one-sided massacre ang labanan, tulad ng ginawa ng Eclipse Academy sa ibang mga sekta. Nagsimulang kumalat ang takot at kawalan ng pag-asa sa hanay ng Eclipse Academy, dahil mahigit 10 sa kanila ang napatay sa loob lamang ng ilang segundo. Napalunok ang pinuno ng bukol sa kanyang lalamunan. Nagsimulang lumitaw ang takot sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Ngayon, ikaw na, dahan-daang deklara ni Levi. Nag-alok ang pinuno sa malalim na boses, saang sekta kakabilang. Kung hindi ka tatutol, gagawa ng exception ang Eclipse Academy sa pamamagitan ng pagbubukas ng aming mga pinto sa iyo. Are you trying to recruit me because you're no match for me? Hindi mo ba ako sinubukang patayin kanina lang? Nakangiting sagot ni Levi. Malungkot ang mukha ng pinuno. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo, di ba? Curious akong makita kung gaano kakalakas. Sinimulang hawakan ng pinuno ang sinaunang espada sa kanyang kamay. Nagpakawala siya ng maraming laslas na nagpakawala ng alulong na para bang puputulan ang hangin sa harapan niya. Ang ganda. Walang balak na umiwas, sumuntok si Levi. Klang. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng nagsasalpukan na metal. Pagkatapos noon, lahat ay nanood habang ang pinuno ay itinapon pabalik sa isang malaking distansya mula sa impact. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3813 ang Kenfort Fighters ay walang big deal. Basag. Nabasag ang espada ng pinuno. Boom. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay bumagsak ng malalim sa mukha ng isang bundok, na nagpapadala ng mga graba at bato na bumagsak sa ilalim. Hindi ito pwede. Iyon ang huling mga salita ng pinuno bago ang kanyang ulo ay malata. Hindi big deal ang mga manlalaban sa Kenfort, bulong ni Levi sa sarili. Ang nakamamatay na katahimikan na sumunod ay nagparamdam kay Levi na parang siya na lang ang natitirang tao sa mundo. Ang mga lahat ng iba pang mga sekta ay natulala sa kanilang mga miyembrong nakita. Kasunod nito, nagkagulo sila sa loob ng 5 buong minuto. Saang sekta galing ang lalaking ito? Paano siya napakalakas? Diyos ko, natalo niya ang isang mandirigma mula sa Eclipse Academy. Maging ang pinuno na nakasuot ng itim na damit ay pinatay kaagad. Nakakatakot na kapangyarihan. Higit sa lahat, hindi siya mukhang ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan. Nalipat ang atensyon ng mga tao kay Levi. Halata sa kanila na hindi siya pinagpawisan. Para bang hindi siya kasali sa matinding labanan na katatapos lang mangyari. Mukhang taga-Astralune sect siya. Sa sandaling umalangaw-ngaw sa ere ang komento, inilipat ng mga tao ang kanilang atensyon sa mga nakaligtas sa Astralune sect. Sa kasalukuyan, 6 na lamang ang natitira sa kanilang entourage na mahigit 10 lalaki. Hindi nagtagal, nabalik sa katinoan ang mga tingin ng karamihan. Nakatitig sa hindi matatalo na si Levi, naramdaman nilang nagising sila sa isang panaginip. And here I was, planning to kill him earlier to plunder his treasure. Kung ginawa ko ang aking paglipat noon, patay na ako ngayon, hindi ba? Pero hindi ba natin sinubok ang kanyang lakas bago ito? Paano ito nawala sa ating atensyon? Ito ay hindi kapanipaniwala. Nagawa pa niyang itago ito kay Empyrean Chariot, na nagmana ng lihim na pamamaraan ng pagsisiyasat ng kanyang hinalinhan. Ang discarding iyon ay may mga limitasyon, na nagpapakita kung gaano siya kalakas kumpara kay Empyrean Chariot. Habang ang mga miyembro ng Astralune sect ay nag-uusap sa isa't isa, isang baha ng emosyon ang dumaloy sa kanila, pagkabigla, pagsisisi, pagdududa, at sa kanilang lawak, takot. Dahil hayagang ipinakita nila ang kanilang paghamak kay Levi at hindi nila itinago ang kanilang intensyon na patayin siya, nag-aalala sila na pananagutin niya sila sa kanilang mga aksyon. Napuno sila ng matinding pagsisisi. Kung sila ay nasa mabuting pakikipag-ugnayan kay Levi, hindi lamang sila makikinabang ng personal, ngunit ang buong sekta ay bibigyan ng malaking kalamangan. Sa kasamaang palad, nasaktan na nila ngayon ang isang makapangyarihang mandirigma,
inilagay ang kanilang sariling buhay at ang kapalaran ng kanilang sekta sa panganib. Napakalakas pala niya. Si Sheriette, na natigilan sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Levi, ay napuno ng hindi paniniwala. Galing ba talaga siya sa makamundo-mundo? Paano magiging napakalakas ng isa mula roon? No wonder parang relaxed siya sa buong episode. Hindi siya tanga na hindi nakikilala ang panganib. Sa halip, ang kanyang tapang ay nagmumula lamang sa kanyang lakas. Sa pag-iisip pabalik sa kung paano niya minahal si Levi at ang kanyang mapagkunwari na saloobin ng i-recruit siya sa sekta, si Sheriette ay dinaig ng panghihinayang at kahihiyan. Marahil ay lihim niya akong kinutya dahil sa pagmamalabos sa aking sarili. Napangiti si Sheriette, kasabay nito, natagpuan niya ang mga sagot sa mga tanong na mayroon siya tungkol sa nangyari sa restricted area. Si Levi ay lumabas na hindi nasaktan dahil siya ay maswerte, ngunit dahil ang mga halimaw ay hindi nagawang maglagay ng isang daliri sa kanya. Kung paanong hindi siya inatake pagkatapos, ito ay marahil dahil sa pag-iingat ng mga hayop sa kanilang distansya pagkatapos matakot sa kanyang lakas. May gustong sabihin si Sheriette, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Siya, na karaniwang binubuo, ay ngayon ay balisa gaya ng iba, dahil hindi siya sigurado kung paano siya pakikitunguhan ni Levi at ang kanyang mga kapwa miyembro ng sekta. Nang siya ay napuno ng pagkakabigla at panghihinayang, biglang umalangaw-ngaw ang mga yabag sa hangin. Paglingon niya, sinalubong siya ng pagdating ni Jason, na sumugod kasama ang mga mandirigma mula sa Septi Star Order. Kapag nag-away ang dalawang paksayon, mas nakikinabang ang nasa sideline. Hindi ko ini-expect na ako ang huling dumating at ang mananalo sa laban na ito, masayang pahayag ni Jason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3814 na Enjoying the Show. Late dumating ang Septi Star Order sa pangunguna ni Jason, nadiskubre lamang ang maraming sugatang miyembro ng iba't ibang sekta. Napagtanto nila na isang malagim na labanan ang naganap para sa linya ng Dragon Lay. Dahil ang natitirang mga nakaligtas ay naubos na, walang sino man ang makahaharang sa paraan ni Jason para masigurado ang tagumpay. Si Empyrean Jason, kasama si Sheriette at parang nasaktan siya ng husto, isa sa Septi Star Order Paladins ang nagulat. Nang lumingon si Jason, nakita niya ang maladyosang si Sheriette na nakaupo habang nagmumuni-muni habang naka-cross legs. Ang panghihina ng kanyang hininga ay malinaw na indikasyon ng matinding pinsalang natamo niya. Kunin si Sheriette at patayin ang iba. Palihim na utos ni Jason. Sa lahat ng ito, pinagnanasaan niya si Sheriette, at sa wakas, nakatagpo siya ng pambihirang pagkakataon na masecure ito ng madali. Tulad ng para sa mga natitirang paladin ng Astralune Sect, sila ay isang ginugol na puwersa at maaaring maalis ng walang labis na pagsisikap. Empyrean Jason, walang sira ang linya ng Dragon Lay. Nakakuha kami ng ginto. Sa isang linya ng Dragon Lay ng ganoong sukat, ang paglilinang kasama nito ay tiyak na magtataas ng ating lakas sa susunod na antas. Ang buhay ay tiyak na hindi mahuhulaan. Bagamat una nilang natuklasan ito, ang lahat ng kanilang ginawa ay malinaw na ang paraan para sa amin. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Septi Star Order, dahil nagulat sila sa kanilang stroke ng swerte kahit na huli silang dumating. Nakahinga rin sila ng maluwag na ang mga nakaligtas na paladin ng iba't ibang sekta ay lubhang nasugatan at madaling mapatay. Sa ganoong paraan, walang makakahati sa premyo. Empyrean Jason, may problema. Biglang sabi ng isa sa mga matatanda. Tingnan mo ang reaksyon ng mga lalaking iyon. Natarante si Jason sa sinabi ng matanda. Reaksyon. Sa mas malapit na pagsusuri, may napansin si Jason na kakaiba sa gitna ng karamihan. Ang lahat, kabilang si Sheriette, ay pambihirang kalmado. Natatakot ba sila sa kanilang mga talino? Hindi ba sila natatakot mamatay? Nagulat si Jason. Sa normal na kalagayan, lumuhad ang mga lalaking ito at humingi ng awa. Gayunpaman, hindi lamang sila kalmado, ngunit binibigyan pa nila ako ng tingin ng pang-aalipusta na parang, ako ang tanga. Hindi ba't binili lang iyon ng makamundong alipin ng mundo na si Astralune Sect? Mabilis na bumaling ang tingin ni Jason kay Levi. Napagtanto niya na ang huli ay ang tanging nasa eksena na hindi nasaktan. Paanong ang isang alipin mula sa makamundong mundo ay hindi masasaktan kung ang mga mandirigma ng ibang mga sekta ay dumanas ng labis na kamatayan at pinsala? Ito ay hindi makatwiran sa lahat.
May kulang ba sa akin dito? Nalito siya sa sitwasyon. Empyrean Jason, di mukhang taga-Eclipse Academy ang mga lalaking ito. Mukhang, sila ang mga mandirigma mula sa Eclipse Academy. Nakita ko na ang mga lalaki sa tabi ng pader na bato. Lahat sila ay mga kilalang tao sa akademya. Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa mga miyembro ng Eclipse Academy? Higit sa lahat, sino ba talaga ang may kapangyarihang gawin ito? Ang mga miyembro ng Septi-Star Order ay nagkaroon ng masamang pagkabigla. Pagkatapos ng lahat, ang Eclipse, ang sekta sa likod ng Eclipse Academy, ay isa sa pinakamakapangyarihang sekta na naroon. Sa katunayan, ang mga sekta tulad ng Astraloon Sect at ang Septi-Star Order ay maaari lamang tumingin sa kanila ng may paghanga. Hindi napigilan ni Sherriette na matawa nang makita ang gulat at pagkalito sa mukha ng mga miyembro ng Septi-Star Order. Anong tinatawa-tawa mo? Gusto mo bang parusahan kita on the spot? Single ni Jason. Palibhasa'y hindi nabigla sa banta ng kamatayan, hindi na napigilan ni Sherriette ang paghamak sa pamamagitan ng pagtawa ng mas malakas. Hindi nagtagal, ang natitirang mga miyembro ng iba pang mga sekta ay sumali. Sa kanilang pananaw, ang Septi-Star Order sa pangunguna ni Jason ay walang iba kundi isang biro. Sa kabila noon, walang nag-abala pang sabihin sa kanila ang totoo, dahil alam nilang kung may balak na patayin ang Septi-Star Order, tiyak na lilipulin sila ni Levi. Sa pagkakataong iyon, curious na nakatingin si Levi sa linya ng Dragon Lay at halata ng iba na gusto niya ito para sa kanyang sarili. Iyon ay hindi maiiwasang magresulta sa isang salungatan sa Septi-Star Order dahil sila, masyadong, coveted ang parehong linya ng Lay. Ang lahat ay naghihintay para sa Septi-Star Order upang gumawa ng kalokohan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3815 Massacre ng Septi-Star Order. Bagamat hindi alam ni Jason ang dahilan ng kanilang pagtatawanan sa mukha ng kamatayan, may naaamoy siyang malansa na nangyayari. Kapag ang isang bagay ay hindi makatwiran, dapat mayroong isang dahilan para dito. Empyrean Jason, ano ang susunod nating gagawin? Ngayong napatay na ang mga elite ng Eclipse Academy, hindi magpapahinga ang akademya o ang Eclipse hanggat hindi neresolba ang usaping ito. Kung maghay-hinala sila na ginawa namin ito, hindi ba ito ay isang kalamidad para sa amin? Ang mga matatanda ng Septi-Star Order ay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng kanilang desperasyon na makuha ang kanilang mga kamay sa linya ng Dragon Lay, wala silang intensyon na saktan ang malakas na Eclipse. Isinasaalang-alang ang gulf sa kapangyarihan, naisip nila na ang ilang mga miyembro ng Eclipse ang kailangan lamang upang mapuksa ang Septi-Star Order. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Jason, malungkot ang mukha. Pagdating sa isang desisyon, ipinahayag niya sa isang solemn na tono, walang dapat ikatakot, dahil wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng mga lalaki mula sa Eclipse Academy. Kahit may maghinala sa atin, sisisihin lang natin itong lote sa nangyari. Hanggat tuluyan natin silang ikulong, walang magiging mas matalino. Kahit nasubukan ng Eclipse na panagutin tayo, magagawa nating ilayo ng ligtas ang ating mga sarili mula sa bagay na ito. Mas lalong hindi sumang-ayon ang mga matatanda ng Septi-Star Order sa sinabi ni Jason. Hindi lamang iyon, kung papatayin natin ang lahat ng mga lalaking ito, maaari nating makuha ang Eclipse na may utang na loob sa atin, patuloy ni Jason. Napakahusay na ideya. Ang lahat mula sa Septi-Star Order ay sumang-ayon sa plano. Hindi lamang natin masisisi ang ibang tao sa ating nagawa, ngunit maaari rin nating makuha ang pasasalamat ng iba. Ang scheme na ito ay perpekto. Bukod kay Sherriette, huwag mag-iwan ng iba pang buhay. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, tinuro ni Jason si Levi. Lalo na siya, huwag mong hahayaang muling lumitaw sa aking paningin ang isang hamak na tulad niya. Sa buong episode, si Levi ay isang dagat ng kalmado na parang ang Septi-Star Order ay wala sa kanya, na naging dahilan upang maramdaman ni Jason ang saloobin ni Levi bilang isang hamon sa kanyang autoridad. Huwag kang magpakita sa kanya ng awa. Patuloy ang pag-alab ng galit sa loob niya. Naiintindihan. Dahil doon, nawala sa kanyang lugar ang isang matanda mula sa Septi-Star Order. Binunot niya ang kanyang espada at itinutok sa lalamunan ni Levi. Sino ka sa tingin mo? Sa bahagyang pagkunot ng kanyang labi, sinuntok ni Levi ang matanda.
Maliban sa mahinang sigaw na umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat, ang matanda ay nawala ng walang bakas. Anong nangyayari? Nawala ang matanda sa isang suntok. Paano ito posible? Hingal na hingal ang mga miyembro ng Septi-Star Order na iniskan ang paligid ngunit nabigong makita ang anumang natitirang palatandaan ng matanda. Patay na talaga siya. Napatay siya sa isang suntok ng lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ni Jason sa gulat, pati siya, hindi makapaniwala sa eksenang nasa harap niya. Kahit na ang matanda ay hindi ang pinakamalakas sa sekta, isa pa rin siya sa mga pinakakakilakilabot na mandirigma na mayroon kami. Gayunpaman, hindi niya kayang tiisin kahit isang hampas ng aliping ito. Sabay tayong umatake. Kailangan nating ipaghiganti ang matanda. Umungol si Jason. Sa pag-awit ng kanilang mga sandata, ang iba pang matatanda ay nagsimulang palibutan si Levi. Kayo ay mas mahina kaysa sa grupo mula sa Eclipse Academy. At sa tingin mo talaga kaya mo akong patayin. Sa panaginip mo. Si Levi ay bumaril pasulong, tulad ng isang arrow na inilabas mula sa isang busog, at sinimulan ang kanyang pag-atake sa Septi-Star Order. Imbes na magarbong galaw, ilang sunod-sunod na suntok at kawit lang ang inihatid niya. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng paghihirap sa hanay ng Septi-Star Order. Ang paghabi sa kanila sa isang iglap, si Levi ay kukuha ng isang buhay sa bawat galaw niya. Ilang minuto lang ang kinailangan para mapunta si Jason bilang nag-iisang survivor ng Septi-Star Order. Ang ambon ng dugo sa hangin ay unti-unting nawala sa hangin, gayon din ang pagmamataas at kapangahasan ni Jason. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3816 na sayang ang sanayin sa paraang ito. Siya ang pumatay sa mga miyembro ng Eclipse Academy. Hindi katakataka na si Sherriette at ang iba ay maaari pa ring tumawa ng mahinahon sa harap ng kamatayan. Lahat sila ay nag-aabang lang na ako ay gumawa ng kalokohan. Nalinaw na lahat ang dati niyang pagdududa. Sa kabila ng Epiphany, huli na ang lahat para sa kanya. Ikaw na ngayon. Malamig na boses ni Levi ang umalangaw-ngaw. Sa sobrang takot, naramdaman ni Jason ang pagnanasang tumakas sa kakahuyan. Kung maglalakas loob ka kay Empyrean Jason, hindi ka mapapatawad ng Septi-Star Order. Sa napakahalagang sandaling iyon, isang tinig na pagmamayari ng isang elder ang nagmula sa kagubatan. Tuwang-tuwa nang marinig ang boses na iyon, sumigaw si Jason, "Jeremias, iligtas mo ako." Ilang sandali pa, may lumabas na grupo ng mga lalaki mula sa kagubatan, at nangunguna sa kanila ang isang matandang may puting buhok. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. With that, binato ni Levi ng suntok si Jason. ****, how dare you? Lumitaw ang matanda sa pagitan nilang dalawa sa isang iglap bago napigilan ang suntok ni Levi gamit ang palad nito. Sa sandaling makipag-ugnayan sila, isang paputok na shockwave ang pinakawalan. Si Jeremiah, ang deputy leader ng Septi-Star Order, ay nakaramdam ng napakalaking surge of energy na tumama sa kanyang katawan, na nagpabalik sa kanya. Sa kabilang banda, hindi nabawasan ni Levi ang bilis at ang shockwave ng suntok niya habang nilalamon nito si Jason sa loob nito. Puff! Isang ambon ng dugo ang nagwisik sa bawat direksyon. Hindi man lang nakasigaw si Jason bago siya mamatay. Bastos na tanga, dapat may death wish ka. Napaungol si Jeremiah. Hindi sumagi sa isip niya na mabibigo ang kanyang malakas na pag-atake na pigilan si Levi. Kayo ang may death wish. Sa halip na mag-aksaya pa ng oras, pumasok si Levi sa kampo ng mga pampalakas ng Septi-Star Order. Ang sumunod na nangyari ay walang iba kundi isang patayan, dahil wala sa kanila ang kapareha ni Levi. Pagkaraan ng ilang minuto, ang lahat, pati na si Jeremiah, ay ipinadala upang salubungin ang kanilang gumawa. Ang lakas niya ay katawa-tawa. Naalimpungatan si Sherriette at ang iba pa. Sa harap ng napakaraming mga kaaway, lahat sila ay pinunasan ni Levi ng buong lakas. Ang kanyang mga kasanayan ay nasa ibang antas. Kung wala sa inyo ang gusto ng Dragon Leyline, tutulungan ko muna ang sarili ko, sabi ni Levi na may bastos ng ngiti. Isa-isang umiling ang mga tao para ipahayag ang kanilang kawalang interes. Obviously, hindi iyon ang tunay nilang naramdaman. Inuna na lang nila ang kanilang buhay kaysa sa kanilang kagustuhan. Nagpakawala ng tawa, dumiretso si Levi sa linya ng Dragon Ley. Nakakamangha ang leyline na ito. Sa asensya,
Ang sukat nito ay katumbas ng pinakamalaking linya ng Dragon Lane na natuklasan kanina sa Secret Zone. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ginamit ni Levi ang kanyang pangunahing pamamaraan upang mag-metamorphose sa linya ng Dragon Lane. Lalong tumindi ang gulat ni Chariot nang makita ang ginagawa nito. Ang mga mandirigma mula sa Kenfort ay direktang sumisipsip ng enerhiya mula sa linya ng espiritual na Lei, ngunit siya ay talagang sumasailalim sa metamorphosis kasama nito. Kahit puro physic training, walang naglilinang ng ganito. Sayang ang isang kayamanan. Hindi nakakagulat na ang manlalaban mula sa Eclipse Academy ay nabigo na tumagos sa kanyang katawan gamit ang espada. Siya ay nagtataglay ng isang hindi magugulo na katawan. Namangha ang mga tao, ngunit hindi nagtagal ay may napansin silang kakaiba. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag ang isang linya ng Dragon Lane ay iginuhit ng mga magsasaka, isang malakas na panginginig ng enerhiya ang susunod. Sa katunayan, maririnig ng isa ang daing ng isang dragon na, sa paglipas ng panahon, ay magiging lalong nakakagulo. Ang dahilan ay ang mga magsasaka ay gumuguhit sa sigla na ibinibigay ng linya ng Dragon Lane. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, walang mga palatandaan ng pagtutol mula sa linyang ito ng Dragon Lane. Para itong masunuring alaga sa mga kamay ni Levi. Ang tanging maririnig ay isang mahinang pag-ungol ng isang dragon, habang ang pagkagambala sa enerhiya ay halos hindi napapansin. Kung hindi nagkataong nandoon ang mga tao na nanonood, walang makakapansin na ang linya ng Dragon Lane ay iginuhit. Dapat nating gamitin ang pagkakataong ito para mabawi ang ating lakas. Bilin ni Chariot. Sa pamamagitan nito, nagsimulang gamitin ng karamihan ang natitirang espiritual na enerhiya sa paligid upang linangin. Sa pamamagitan nito, mabilis silang nakabawi mula sa mga pinsalang natamo nila sa naunang labanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3817 namatay ang lahat ng napunta. Dahil na-absorb ni Levi ang 10 linya ng Dragon Lane hindi pa nagtagal, mas mabilis siyang nag-metamorphose sa linya ng Dragon Lane. Sa bilis na ito, ubusin ko ang essence ng Dragon Lane line sa loob ng isang araw, tansya ni Levi sa kanyang isipan bilang isang alon ng tuwa ang dumaan sa kanya. Nang isipin niya ang husay sa pakikipaglaban ng Eclipse Academy, lalo siyang naging kumpiyansa sa kanyang mga pagkakataong manalo laban sa Void Sect. Sabi ng iba, takot si Void Sect sa Eclipse Academy, kaya naniniwala akong hindi sila hihigit sa Eclipse Academy. Anyway, hayaan mong gamitin ko ang espiritual na enerhiya ng Dragon Lane line na ito bago ako mag-isip ng ano paman. Gloria, Santino, hahayaan kitang mabuhay ng ilang araw pa. Matapos isantabi ang mga kaisipang iyon, mabilis na ipinadala ni Levi ang mga pangunahing pamamaraan. Ang kapangyarihan ng linya ng Dragon Lane ay bumangon sa katawan ni Levi sa isang kisap mata at patuloy na bumuti ang kanyang pangangatawan at panloob na sistema. Samantala, ang mga miyembro ng Void Sect ay malungkot na umatras sa pinakalabas na ring ng Dragon Lane line. Gayunpaman, maswerte pa rin sila na nakahukay ng maraming mahiwagang halamang gamot. Iyon lang ang kaliwan na maaari nilang makuha. Pagkatapos ng lahat, ang linya ng Dragon Lane ay isang napakalaking linya na kumukuha ng espiritual na enerhiya sa paligid nito sa loob ng maraming taon. Bilang kapalit, binago din nito ang mga halamang gamot sa paligid nito bilang mga mahiwagang halamang gamot. Gayunpaman, masama pa rin ang loob ni Gloria sa pagkabigo na makuha ang linya ng Dragon Lane. Ayon kay Heptino, ang linya ng Dragon Lane ay mas malaki at mas dalisay sa espiritual na enerhiya nito kaysa sa ibinigay sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, ito ay dahil ang aking suporta ay hindi sapat na malakas. Ang Void Sect ay isang sanggol lamang kapag nahaharap sa mga pinakahuling sekta, si Gloria ay nagreklamo sa loob. Ang Astralune Sect ay pumasok sa gitna ng linya ng Dragon Lane. Pumasok na rin ang Septistar Order sa lugar. Ang ilang maliliit na sekta at alyansa ay pumasok muli. Habang dumarami ang mga balitang pumapasok, lalong nataranta ang mga tao. Ang pinagsamang kapangyarihan ng Astralune Sect at ng Septistar Order ay kapantay ng kapangyarihan ng Void Sect. Walang paraan na gagawin nilang kalaban nila ang Eclipse Academy, sabi ni Primo. Inakala ng mga natatakot sa Eclipse Academy na tinitingnan pa rin ng Void Sect ang linya ng Dragon Lane, kaya hindi nang ahas ang kanilang mga especially iyan na lumapit ng husto sa linya ng Dragon Lane. Dahil dito,
Wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa gitnang bahagi ng linya ng Dragon Lay. Nakuha na ng mga elite ng Eclipse Academy ang linya ng Dragon Lay. Imposibleng magkaroon ng lakas ng loob ang Septi Star Order at Astralune Sect na gawin silang kaaway. Pero matagal na silang may sama ng loob sa isa't isa. Kung sumiklab ang isang labanan, ang magkabilang panig ay haantong sa napakalaking pagkatalo, espekulasyon ng isang elder. Bumulong si Heptino, bakit hindi bumabalik ang mga miyembro ng ibang sekta pagkapasok sa lugar? Kahit na kailangan nating lumayo sa mga makapangyarihang sekta tulad ng Eclipse Academy. Tiyak na malalaman ng mga maliliit na sekta na iyon na huwag makipagsapalaran. Madaling malaman kung ano ang nangyari, panimula ni Primo. Ang mga tao sa Eclipse Academy ay palaging mayabang. Sa katunayan, mas mayabang pa sila kaysa sa Eclipse mismo. Baka napatay ng mga tao sa Eclipse Academy ang lahat ng nagtangkang agawin ang linya ng Dragon Lay sa kanila. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Primo, dahil malamang na senaryo iyon. Kung tutuusin, naaalala pa rin nila kung gaano kagarbo ang mga miyembro ng Eclipse Academy. Bueno, hindi sila pinalad na tumawid sa mga maling tao, kung gayon. Tama na, sayang lang ang Eclipse Sect. Kung ibang puwersa ang kasangkot dito, nakialam na sana kami. Ibig kong sabihin, hindi ba nalipol din ang Septi Star Order? Masyadong agresibo ang Eclipse Academy. Hindi ako makapaniwala na nabura nila ang napakaraming grupo. Hindi ba sila natatakot tumawid sa iba? Ang totoo, ang ilan sa mga miyembro ng Void Sect ay natuwa na ang kanilang mga tao ay mabilis na umatras. Kung hindi, maaaring nabura na rin sila. Itigil ang chit-chat at huwag mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng mga mahiwagang halamang gamot. There is a wealth of good stuff here, sabi ni Primo, iniba ang paksa. Napahiya siya ng husto ng mga miyembro ng Eclipse Academy kaya lalo lang siyang nakaramdam ng sama ng loob sa pagbanggit sa kanila. Pagkatapos ng isang buong araw ng paghahanap, ang mga miyembro ng Void Sect ay nakatanggap ng masaganang ani. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3818 nawala na ang linya ng Dragon Lay. Napangiti si Primo nang makita ang mga mahiwagang damo sa mga bisig ng mga tao. Hindi bababa sa hindi kami babalik mula sa aming paglalakbay sa Tragora Mountain na walang dala, komento ni Primo. Ang mga matatanda at Empyrean ng Void Sect ay paalitang sumang-ayon sa kanya. Kahit na nabigo silang makuha ang linya ng Dragon Lay na gusto nila, ang mga mahiwagang halamang gamot na kanilang nakolekta ay bihira. Malaking tulong ang mga halamang iyon sa pag-upgrade ng kapangyarihan ng mamimili, hindi alintana kung ang mamimili ay direktang sumipsip ng espiritual na enerhiya o umiinom ng mga tabletang nilikha gamit ang mga halamang gamot. Sa sandaling iyon, ang mahinang tunog ng mga yabag ay nagmula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mag-ingat ka, babala ni Primo sa mahinang boses. Ang mga miyembro ng Void Sect ay agad na naging maingat, nalikas na ipinapalagay na ang mga miyembro ng ibang mga sekta ay darating upang pagnakawan sila ng kanilang mga mahiwagang damo. Ilang sandali pa, isang pangkat ng 12 ng mga tao ang lumitaw sa kanilang linya ng paningin. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit na may eclipse pattern na nakaberde sa harapan. Ang lalaking namumuno sa kanila ay isang matanda na kulay abo. Ang mga pattern ng eclipse sa kanilang mga dibdib ay kulay ginto, ngunit hindi katulad nila, ang eclipse ng matanda ay may siyam na kulay. Ang Vice Chancellor ng Eclipse Academy, Eunice Losa. Nakilala kaagad ni Primo ang matanda, at halos hindi niya maitago ang gulat at pagkalito na nararamdaman. Mr. Losa, mabilis na bati ni Primo sabay yuko. Nagsalubong ang kilay ni Eunice. Kilala mo ba ako? Mr. Losa. Minsan ka nang pumunta sa Quilton para sa recruitment, at maswerte ako na nakilala kita doon noon. Pagkatapos noon, mabilis na idinagdag ni Primo, ako si Primo ng Void Sect. Ako ay umaasa na sumali sa Eclipse Academy, ngunit sayang, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na gawin ito. Nakikita ko, kaya ikaw ay Primo ng Void Sect. Tumango si Eunice, nandito ka rin ba sa paghahanap ng linya ng Dragon Lay? Oo. Walang pananggahasang itago si Primo sa matanda. Pero, syempre, hindi ako mangangahas na makipagkompetensya sa mga elite ng Eclipse Academy ngayong nandito ka na.
Ang iba ay agad na tumunog upang ipahayag ang kanilang pagsang-ayon sa mga salita ni Primo, sa takot na ang mga miyembro ng Eclipse Academy ay makita sila bilang kanilang mga kaaway at mapuksa sila sa isang pitik lamang ng kanilang mga daliri. Bakas sa mukha ni Eunice ang nakakatuwang pagtataka, at nagtanong siya, ibig bang sabihin ay nakilala mo na ang mga tao ng Eclipse Academy? Talaga, kahapon iyon, nahanap na nila ang linya ng Dragon Lay. Congratulations, Mr. Losa, sagot ni Primo. Kahapon, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa dibdib ni Eunice. Nawalan kami ng kontak sa kanila kahapon. Dali, dalhin mo ako sa linya ng Dragon Lay ngayon. Oo, sir. Hindi naglakas loob na tanggihan ni Primo ang hiling ng matanda, at mabilis itong pinamunuan. Maraming miyembro ng iba't ibang sekta ang pumasok noong nakaraang araw, ngunit hindi na sila muling lumitaw. Sa tingin ko, pinatay na sila ng mga elite ng Eclipse Academy, kaya bakit ka mawawalan ng kontak sa kanila? Pagkatapos, ipinaalam ni Primo kay Eunice ang lahat ng impormasyong nakuha nila mula sa kanilang mga espesyaliya. Habang mas nakikinig si Eunice, mas lumalakas ang nakababahalang damdamin sa kanyang puso. Nawalan kami ng kontak noong isang araw, at iyon ang dahilan kung bakit ako pinadala ng akademya dito para tingnan ang bagay na ito, sabi ni Eunice sa kanya. Natigilan ang mga miyembro ng Void Sect sa kanyang sagot. Hindi na sila nag-aksaya ng hininga sa pag-uusap, binilisan nila ang kanilang lakad. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Primo sa linya ng Dragon Lay kasama si Eunice. Gayunpaman, nang makarating sila sa lugar, sinalubong sila ng isang tanawin na nagpagulat sa kanila. Para bang naging impyerno ang lugar, dahil nagkalat ang mga punit-punit na paa at katawan kung saan-saan. Kung tutuusin, hindi kalabisan kung sabihin na ang dugo ay nakabuo ng mga ilog. Makapal ang metal na amoy ng dugo sa hangin. Bagamat ang mga tao ay nasa mga labanan mismo, sila ay huminga ng matindi ng merhistro ang eksena. Sa tingin ko nandoon sila. Biglang sumigaw si Heptino. Tumingin si Eunice sa direksyon na itinuro ni Heptino at nakita niya ang mga katawan ng mga miyembro ng Eclipse Academy. Nakabukas pa rin ang mga mata ng pinunong nakasuot ng itim na damit na nabangga sa dingding, nananatili sa kanila ang takot at ayaw tanggapin ang kanyang kapalaran. Bakit napakahina ng kapangyarihan ng linya ng Dragon Lay? Ungol ni Primo habang lumulunok. Inilipat ng kanyang mga salita ang atensyon ng mga tao sa linya ng Dragon Lay, at natuklasan nila na, sa katunayan, wala nang natitira sa linya ng Dragon Lay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3819 na pagkaubos ng linya ng Dragon Lay. Nagulat ang lahat sa eksena nang makita ang napakaraming katawan sa lupa at isang pagod na linya ng Dragon Lay. Anong nangyari? Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Eclipse Academy ay napakalakas. Bukod dito, mayroon silang Eclipse, ang pinakamalakas na sekta sa Kenfort, bilang kanilang tagapagtaguyod. Hindi maisip ng karamihan ang sino mang may sapat na lakas upang maging kapareha nila, lalo pa ang gulo sa isang nakakatakot na sekta. Hindi nila alam na umalis si Levi kasama ang mga nakaligtas sa Astralune Sect at ang iba pa pagkatapos niyang gamitin ang linya ng Dragon Lay para mag-metamorphose. At saka, umalis sila sa likod ng linya ng Dragon Lay. Kaya naman hindi sila natuklasan ng impormante ng Void Sect. Anong nangyayari? Ipaliwanag mo ito, malamig na tanong ni Eunice. Dahil sa boses niya, kinilig ang lahat, tumibok ng malakas ang puso nila. Hindi rin namin alam, Mr. Losa. Eksakto. Umalis kami sa sandaling ipahayag ng mga mandirigma ng Eclipse Academy na nasakop na nila ang linya ng Dragon Lay. Sa paghusga sa mga kakayahan ng mga manlalaban, walang paraan ang alinman sa mga sekta na naruroon ay ang kanilang katugma. Tama na. Walang nang ahas na guluhin kami noong pagmamayari namin ang Dragon Lay line noon. Ano pa kapag inihayag ng Eclipse Academy ang balita? Ang mga miyembro ng Void Sect ay nagmamadaling sinabi ang lahat ng mga paliwanag na naiisip nila upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan bilang salarin. Kung hindi, ang kanilang buong sekta ay gagawin para sa Primo uttered grimly, Mr. Losa. Nakita ng mga tauhan natin na pumasok din ang ilang sekta, pero hindi na sila lumabas. Sa oras na iyon,
Naisip namin na labis nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili sa pagnanais na agawin ang linya ng Dragon Lay, ngunit karamihan sa kanila ay pinatay ng mga elite ng Eclipse Academy. Habang nagsasalita sila, maingat na pinagmamasdan ni Eunice ang bawat miyembro ng Void Sect at naramdaman nilang nagsasabi sila ng totoo. Alam niyang mabuti ang kanilang mga kakayahan. Imposible para sa mga miyembro ng Void Sect na napatay silang lahat. Kinukumpirma ninyo kung saang sekta kabilang ang mga katawan na ito, utos ni Eunice. Sa kanya inilipat ang tingin kay Primo. Gusto kong alalahanin mong mabuti kung ilang sekta ang pumasok sa linya ng Dragon Lay. Gusto kong imbestigahan sila isa-isa. Naiintindihan. Magalang na tugon ni Primo. Matapos suriin, nalaman nila na ang makapangyarihang mga sekta na kasangkot ay nahayag na Astralune Sect, Mystic Zeal Sect, Sagesti Sect, at ang Septistar Order. Kung tungkol sa iba pang mga hindi gaanong mahalaga at hindi pa naririnig na mga sekta, ganap na hindi pinansin ni Eunice ang mga ito. Ang mga sekta na ito ay halos kapareho ng Void Sect. Duda ako na maglakas loob silang salakayin ang mga mandirigma ng Eclipse Academy. At saka, ang mga miyembro nila ay walang kalaban-laban sa mga manlalaban ng Eclipse Academy. Ito ay walang katuturan, bulong ni Primo sa sarili. Sumagi rin sa isip ni Eunice ang pagsusuring iyon. Kung tutuusin, alam niya ang mga kakayahan ng karamihan sa mga sekta. Kung kukuha ang Eclipse Academy ng mga mag-aaral, kadalasan ay hindi nila pipiliin ang mga iyon mula sa mga mid-sized na sekta. Natarante si Eunice. Sino sa lupa ang gumawa nito? Baka may fighter in disguise. Nawala ang pag-iisip ng lumitaw sa isip ni Eunice. Naisip niya na hindi na kailangang maging napakalihim ng taong iyon kapag mayroon siyang nakakatakot na kakayahan na ganoon. At saka, naubos pa ng taong iyon ang napakalaking linya ng Dragon Lay sa isang araw. Kailangan niyang maging napakalakas para gawin iyon. Pastahan ako kahit na iyong mga lumang timer mula sa Eclipse, na matagal nang hindi lumalabas sa mundo, ay hindi man lang magawa iyon. Ang realisasyong iyon ay nabigla sa kaibuturan ni Eunice. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng bawat magsasaka ay may tiyak na limitasyon kahit gaano pa sila kalakas. Bukod dito, kitang-kita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang linya ng Dragon Lay ng sukat na iyon. Maging ang mga pinuno ng mga nangungunang sekta na iyon ay sasabog at mamamatay kung sila ay sumisipsip ng napakaraming enerhiya sa napakaikling panahon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3820 Bakit ka bumili ng alipin? Katulad nito, nagulat din si Gloria sa kamangha-manghang kakayahan sa pagsipsip. Naisip niya na siya ang pinakamabilis sa karamihan sa paglamon ng espiritual na enerhiya mula noong nilinang niya ang matinding pamamaraan ng paglamon. Sa katunayan, talagang walang sino man sa Void Sect ang makakalaban sa kanya, kahit si Geraint. Gayunpaman, aabutin siya ng kahit isang buwan para lalamunan ang lahat ng enerhiya mula sa napakalaking linya ng Dragon Lay. Kahit na ipagsapalaran niyang maabot ang kanyang limitasyon, aabutin pa rin siya ng 20 araw para maubos ang lahat ng iyon. Nauubos ang lahat ng enerhiyang iyon sa loob lamang ng isang araw. Nakakabaliw yun. Ang Kenfort ay talagang puno ng mga elite. Ang katotohanan na mayroon pa ring napakalakas na manlalaban doon ay hindi kapanipaniwala. Ang taong ito ay dapat na isang nangungunang makapangyarihang nilalang ng Kenfort. Ang kanyang rate ng paglamon ay 12-dosenang beses na mas mabilis kaysa sa matinding pamamaraan ng paglamon. Huminga ng malalim si Gloria nang mapagtanto niyang hindi pa rin siya sapat. Tanging ang isang tao na maaaring umabot sa isang nakakatakot na antas ng paglilinang ay maaaring ituring na pinakamahusay sa Kenfort, tama ba? Nag-alab ang mga mata ni Gloria sa pagnanasa, at sinimulan niyang tingnan ang Void Sect. Pastahan ako na ang isang manlalaban na ganyan ay maaaring gawing abo ang isang sekta na tulad ng Void Sect sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Maging ang mga miyembro ng Eclipse Academy ay matatakot sa kanya. Kung kahit papaano ay makapasok ako sa magandang biyaya ng taong ito, magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa Kenfort. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nasasabik. Hindi na siya makapaghintay na mapunta sa mabuting panig ng taong iyon. Kasabay nito, ang mga miyembro ng Eclipse Academy ay natulala. Hindi sila makapaniwala na ang linya ng Dragon Lay ay nauubos sa napakaikling panahon. Ang sekta na kinabibilangan ng taong ito ay malamang na mas makapangyarihan kaysa sa Eclipse Academy.
Walang sino man sa atin ang kayang guluhin siya kahit na may eclipse tayo bilang taga-suporta. Ang ganitong mga kaisipan ay bumahas sa isipan ng lahat. Mukhang malungkot, sa wakas ay nagsalita si Eunice pagkatapos ng mahabang katahimikan. Dapat may mga nakaligtas sa mga sektang ito. Kailangan natin silang hanapin at intindihin ang bagay na ito. Ayon sa impormante ng Void Sect, ang bilang ng mga taong pumasok sa linya ng Dragon Lay ay lumampas sa bilang ng mga katawan sa pinangyarihan. Ibig sabihin may mga nakaligtas. Hanggat sila ay natagpuan, si Eunice at ang kanyang mga tauhan ay manggaguna sa makapangyarihang manlalaban. Samantala, matapos lumunin ang lahat ng enerhiya mula sa linya ng Dragon Lay, si Levi ay nagmamadaling pumunta sa punong tanggapan ng Astralune Sect kasama si Chariot at ang iba pa. Siyempre, si Chariot ang nag-imbita sa kanya. Hindi naman tumanggi si Levi dahil naghahanap siya ng matutuluyan pansamantala. Tungkol naman sa plano niyang paghihiganti sa Void Sect, malapit na itong mangyari. Sa daan, nakasalubong nila ang ilang matatandang dumating para tumulong. Nang malaman na nasakop na ng Eclipse Academy ang linya ng Dragon Lay, ang mga matatanda ay sumuko sa ideya na lumampas. Hindi naman kasi nila kayang masaktan ang una. Si Chariot naman ay iniligtas sa kanila ang mga detalye ng mga naunang pangyayari dahil hindi niya alam kung ano ang nasa isip ni Levi. Imperial Chariot, hindi ka ba pumunta doon sa mga elite? Bakit masyado kang nasaktan? Tanong ni Tomas, ang ikatlong elder ng Astralune Sect. Inatake kami ng Septi-Star Order noong hinahanap namin ang linya ng Dragon Lay. Nawasak ang kanilang hukbo, at kami ay nasugatan ng husto sa proseso, walang pag-iisip na sagot ni Chariot. Nakikita ko, tugon ng pinuno ng matatanda, si Camden Serrano, pagkatapos ay itinoon ang kanyang tingin kay Levi. Kumusta ka pa rin sa mod na bumili ng alipin kung ang mga miyembro ay malubhang nasugatan? Mr. Serrano, isang basurang nagmumula sa makamundong mundo na tulad niya ay sinadya nating bilhin at ibenta. Ikaw dyan, mayroon ka bang anumang mga trick na maaari mong gawin? Bakit hindi ka magsagawa ng isang bagay na magpapasigla sa kapaligiran? Sinimulan ng iba pang mga matatanda na tuyain si Levi. Sa sobrang takot ni Chariot ay pinagtitinginan niya sila. Nag-aalala siyang baka magalit si Levi.